Tatlong lalaking nakabalat kayo bilang tagapag-ayos ng elevator ang pumasok sa $1 trilyon na korporasyon. Pero pagpasok pa lang nila ay hinarang na sila ng security. Isang tingin lang ang kailangan ng lalaking nasa harapan. Pagkatapos ay binuksan niya ang lighter sa kanyang kamay at agad na hinihipnotismo ang security guard. Pagkatapos ay nahati ang grupo ng tatlo sa dalawang direksyon. Ang pinuno ng pangkat at ang kanyang katulong na nagkukunwari bilang mga taga-usig ay madaling lumapit sa target. Sa panig na ito nahak ng hacker sa grupo ang red light system at kinokontrol ang direksyon na nagpapahirap sa tunay na taga-usig na makahanap ng paraan upang tumawid sa kalye. Sa bandang ito mabilis na pinakiusapan ng katulong ang target na lumabas muna para kumain. Habang papaalis sila pinag-usapan nila ang pagtutulungan. Sa oras na ito iminungkahi ng pinuno ng pangkat na si Junjay ang isang napakagandang arkipelago sa Mediterranean. Mabilis na natrap ang target. Ang tatlong taong may pera ay nahati sa tatlong magkakaibang lugar para magbakasyon. Pagsakay pa lang ni Junjay sa eroplano ay nagpanggap na agad siyang malandi na doktor para manligaw sa flight attendant. Sabi ng flight attendant may nagsabi may mga sirena pa daw dito. Ayon sa alamat halos maubos na ang mga sirena at ang natitira na lamang ay dito na natipon. Sa oras na ito isang sirena ang sumisid ng malalim sa dagat kasunod ng isang kumikinang na bagay. Isa itong jade ring. Lumitaw si Simchang. Tiningnan niya ito sa ilalim ng sikat ng araw para makita ito ng mas malinaw. Samantala dumating na si Junjay at mag-isang nakaupo sa dalampasigan. Nagsimulang yumanig ang dagat. Niyanig ng pagsabog ng bulkan ang buong dagat na aksidenteng nakaapekto kay Simchang. Sa kabutihang palad hindi namatay si Simchang ngunit naanod sa pampang ng alon. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ni Simchang ang mundo ng mga tao. Hindi sinasadyang naakit si Simchang sa mga bagay na nasa harapan niya. Nagulat si Simchang at tumingin sa ibaba ngunit hindi niya nakita ang kanyang buntot. Sa halip mayroong isang pares ng mahaba at makinis na puting binti. Nang tumalon si Simchang sa tubig agad na lumitaw ang fishtail. That time nagising si Junjay at lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nang bumalik si Junjay sa kama upang ipagpatuloy ang pagtulog nagulat siya sa isang malakas na ingay. Pumasok si Junjay sa kwarto at walang ibang nakita kundi magulong damit. Nang inaayos niya ang mga damit ay may lumabas na pares ng paa sa aparador. Si Junjay ay buong tapang na nagtungo upang suriin at natuklasan ang isang babae. Nakita siya ni Junjay na suot ang paborito niyang sando at nagalit. Nakita iyon ni Simchang at nagpatuloy sa pagtatanggol. Hindi napigilan ni Junjay ang yugyog ng malakas kay Simchang. Nakita ni Simchang na nasa labas ang kanyang bayan. Sa sobrang tuwa niya ay gusto na niyang tumakbo palabas. Ngunit bumagsak si Simchang sa salamin at nawalan ng malay. Sinamantala ni Junjay ang pagkakataong tumawag ng pulis at itinali si Simchang. Nang makita ni Junjay ang kamay ni Simchang na nakakuyom akala niya ay ninakaw ni Simchang ang kanyang mga gamit. Kaya gumamit ng puwersa si Junjay para ilabas ang cherry. Biglang bumagsak si Junjay. Mabilis na dumating ang pulis para i-escort si Simchang. Noon lang nakaramdam ng ginhawa si Junjay na nakahiga sa sofa nag-surf sa kanyang telepono. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Simchang na nakasuot ng jade necklace tumigil siya. Sa daan patungo sa istasyon ng pulisya dinala si Simchang sa isang ganap na kakaibang mundo. Mabilis na nakipag-ugnayan si Junjay sa kanyang katulong na si Namdo na hinihiling kay Namdo na tulungan siya sa pagtatasa ng pulse errors. Samantala nakipag-date si Junjay sa flight attendant. Habang naglalandian ang dalawa ipinadala ni Namdo ang resulta ng appraisal. Hindi niya inaasahan na ang bracelet ay nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong won. Kaya dumiretso si Junjay sa himpilan ng pulisya para piyansahan si Simchang. Ibang-iba ang ugali ni Junjay kumpara kaninang umaga. Si Junjay ang nagkusa na makipagkamay at humingi ng tawad. Ngunit hindi maintindihan ni Simchang ang sinseridad ng kausap. Kukunin na sana ni Junjay ang bracelet. Ngunit itinaas ni Simchang ang kanyang kamao na ikinatakot ni Junjay. Alam ni Junjay na si Simchang ay hindi isang taong madaling lokohin. Kaya binago niya ang kanyang plano na ihatid siya sa pamimili. Ngunit nang sabihin ni Junjay kay Simchang na subukan ang sapatos sinundot niya ito ng 2 kamay at sumayaw. Hindi na makatiis tinulungan siya ni Junjay na ilagay ang sapatos sa kanyang mga paa. Pagkatapos gusto ni Junjay na subukan ni Simchang ang damit. Pero nilagay niya iyon sa ulo niya at lumabas.
Nang makita iyon agad na kinaladkad ni Junjae si Sim Chang papasok. Matapos tulungang magbihis si Sim Chang naramdaman niyang napakaganda niya at nakagawa ng mga nakakatawang bagay. Ngunit nang lumabas siya hindi mahanap ni Sim Chang si Junjae kahit saan. Kinailangan ni Sim Chang na mamasyal ng mag-isa. Nang bumalik si Junjae wala nang makita si Sim Chang. Natarante siya at hinanap siya kung saan-saan. Nang makita siya ni Junjae na nakaupo sa isang sulok at sumisip-sip ng candy hindi niya napigil ang pag-alitan siya. Sumunod ni yaya ni Junjae si Sim Chang na kumain. Gusto ni Sim Chang na direktang ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig kaysa gumamit ng chopsticks. Marami rin kumain si Sim Chang. Kaya niyang kumain ng 10 malalaking plato ng pagkain ng sabay-sabay. Ginamit pa ni Sim Chang ang 2 kamay para hawakan ang 2 cake para kainin. Nang maramdaman ni Junjae na dumating na ang pagkakataon nagsimula na siyang kumilos. Pinalitan niya ang 6 na bilyong kwintas ng isang kumikinang na kwintas na bato. Nang makamit ni Junjae ang kanyang layunin niloko niya si Sim Chang sa isang masikip na lugar at sinabihan itong umupo dito at hintayin siya. Bagamat alam ni Junjae na hindi na siya babalik si Sim Chang ay walang muwang na umupo at naghintay sa figure ni Junjae. Samantala inimpake ni Junjae ang kanyang bagahe para maghanda sa pagpunta sa ibang lugar. Naghintay si Sim Chang hanggang sa magsara ang shopping mall. Si Junjae ang nagmamaneho. Nang huminto siya sa isang pulang ilaw naalala niya ang mga kalokohan ni Sim Chang. Kahit na pinalayas at pinahiya si Sim Chang hinintay pa rin niya si Junjae. Sa wakas ay bumalik si Junjae at hinawakan ang kamay ni Sim Chang. Bagamat nagpaalam ito sa kanya pinapasok pa rin ni Junjae si Sim Chang sa sasakyan. Nang tanungin siya nito kung gusto niyang umuwi o sa isang hotel wala siyang magawa. Walang choice si Junjae kundi dalhin siya sa kanyang kwarto. Nang bumukas ang mga ilaw napakaganda ng lahat kaya dahan-dahan itong lumitaw. Ang eksena ay nabigla kay Sim Chang. Habang si Junjae ay dahan-daang nanunood ng computer biglang sumugod si Sim Chang mula sa likuran. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita si Sim Chang ng ganitong modernong computer hinawakan niya ito at inalog-alog para tingnan kung may nahulog. Nasiyahan si Sim Chang sa paggalugad sa computer at ipinagpatuloy ang panunood ng lahat ng mga pelikula sa loob nito. Kinaumagahan hindi inaasahan ni Junjae na magdamag siya sa panunood ng mga pelikula. Pumunta siya upang kunin ang computer ngunit hindi siya pinayagan ni Sim Chang. Sa sandaling iyon tumawag si Nam-do upang iulat na ang grupo ng Munjong ay nagalit at nagsimulang kumilos. Ang target nila ay si Junjae. Hindi nagatubili si Junjae na ibaba ang tawag at iimpake ang kanyang bagahe. Wala pang 1 minuto bumalik si Junjae. Dumating na ang mga gangster at hinahanap siya kung saan-saan. Nang matagpuan nila ang kwarto ni Junjae at nagmamadaling pumasok isang nakatime na bomba na lang ang natitira sa loob. Nang ang lahat ay nakahiga sa lupa sa takot na pagtanto nila na ito ay peke. Nakatakas sina Junjae at Sim Chang. Sa likod nila ay ang mga tulisan na humahabol sa kanila. Nang tumakbo ang 2 paakyat sa gusali na abutan sila. Bagamat tumatakas sina Junjae at Sim Chang para silang mag-asawang naglalakad sa isang magandang araw. Matapos mawala ang karamihan sa mga tulisan bumaba sila ng hagdan ngunit nakaharang sila ng mga reinforcement mula sa mga tulisan. Sinabihan ni Junjae si Sim Chang na magtago sa isang sulok. Pagkatapos ay nag-iisang binugbog ni Junjae ang 3 malalaking thug. Samantala pinabagsak ni Sim Chang ang buong gang sa likod niya. Si Sim Chang ay sumugod na parang propesyonal na boksingero. Ang mga bagay na natutunan ni Sim Chang mula sa computer ay inilapat lahat na naging madali para sa kanya na pangasiwaan ang bawat isa sa kanila. Sa kasamaang palad may mga baril ang mga tulisan. Naglabas ng lighter si Junjae para i-hypnotize sila. Ngunit ang pinuno ay may malakas na kalooban. Sa wakas ay nahuli si Junjae. Sa hindi inaasahang pagkakataon hinabol sila ni Sim Chang sakay ng bisikleta. Mas mabilis pa sa umaandar na kotse si Sim Chang sa kanyang bisikleta. Nang makita ng mga tulisan si Sim Chang na nakaharang sa kalsada sumugod sila ngunit pinigilan sila ni Junjae. Pinaandar ni Junjae ang kanyang sasakyan papunta sa isang telephone booth at lumabas ng sasakyan para tumakbo palayo. Nang maghabulan ang lahat sa Maze Garden nagsimula silang maglaro ng taguan sa isa't isa. Sa oras na ito natuklasan sina Sim Chang at Junjae. Hindi nagatubili si Sim Chang na sumugod at hayaan ang bawat isa sa kanila na lumipad sa langit. Pagkatapos ay hinawakan ni Sim Chang ang kamay ni Junjae at dumiretso sa labasan. Nagulat ito at pinuri ni Junjae si Sim Chang.
Dahil parehong nawala ang card at telepono ni Junjay, kinailangan niyang humingi ng tulong sa malapit na kaibigan. Matapos makontak ni Junjay ang kanyang kaibigan, pumunta sila ni Simchang sa isang simbahan. Pagpasok ng dalawa sa simbahan, agad na nakipagtulungan si Junjay sa kanyang kaibigan para magpanggap na isang maamong monghe. Pagkatapos ay ipinakilala ni Junjay si Simchang bilang kanyang asawa. Dahil sa aksidente ilang taon na ang nakalipas, hindi makapagsalita si Simchang. Agad namang ibinuka ni Simchang ang kanyang bibig para kumustahin na ikinahiya ni Junjay. Hindi pala nakapagsalita si Simchang. Ngunit mula kahapon ay naglilinang siya sa pamamagitan ng kompyuter, naging matatas na si Simchang sa wika ng tao. Pagkatapos ay pumunta si Junjay sa simbahan para magpatugtog ng kanta na nakatulong sa kaibigan ni Junjay na mangolekta ng maraming donasyon. Sa gabi, dinala ng obispo sina Simchang at Junjay pabalik sa kanilang pinagpahingahan. Sa oras na ito, curious siya tungkol sa pag-ibig sa lyrics ng kanta ni Junjay. Kinaumagahan, nagpaalam si Junjay sa kaibigan niyang si Junjay. Nag-donate ng pera sa mga mahihirap na bata. Pagkatapos ay dinala ni Junjay si Simchang sa lugar na tinatawag na katapusan ng mundo. Sabi ni Junjay na walang sabi-sabing umalis ang nanay niya rito. Simula noon ayaw na ni Junjay na umalis nang walang paalam. Sa oras na iyon, natuklasan ni Simchang ang mensahe ng kanyang ina. Matapos itong basahin ni Junjay ay nailabas niya ang kanyang lungkot. Biglang sumulpat ang mga magnanakaw. May baril na ngayon si Junjay. Ngunit nang harapin niya ang isang buong baterya ng AK guns, agad siyang tumakbo palayo. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa ma-corner ang dalawa sa dalampasigan. Ngunit hindi gaanong nag-isip si Simchang. Hinawakan niya ang kamay ni Junjay at tumalon sa walang katapusang malalim na dagat. Sa malawak na tubig, nag-transform si Simchang bilang isang sirena at lumangoy kay Junjay. Bawat sandali niya ay lumilitaw sa kanyang isipan. Naghalikan sina Simchang at Junjay. Dahil gusto ni Simchang na itago ang kanyang pagkakakilanlan, hinalikan niya si Junjay para mabura ang kanyang imahe sa kanyang memorya. Pagkagising ni Junjay, napagtanto niyang lahat ng mga alaala niya noon ay kanya. Ang 6 billion won na bracelet na lang ang natira. Ang koneksyon ang nakatulong kina Junjay at Simchang na umibig. Mabilis na bumalik si Junjay sa Seoul. Si Simchang ay nasa ilalim ng tubig, nakatingin sa kanyang eroplano nang may pananabik. Pagdating niya, nakita ni Junjay na nawalan ng kontak ang assistant niya. Pero ngayon ay papalabas na si Nam-do sa bahay ni Junjay. Nabaliw si Junjay at sumugod para sakalin ang kanyang kalaban. Lamang upang malaman na ang grupo ng Moon Jones ay naisip na si Junjay ay patay na. Kaya napalingon sila sa mga kasamahan niya. Dahil hinahabol sina Nam-do at Teo, pumunta sila sa bahay ni Junjay para sumilong. Nang magtanong si Nam-do tungkol sa 6 billion ring, walang alam si Junjay. Samantala, nagpaalam si Simchang sa kanyang mga kapatid at nagsimulang hanapin ang kanyang prinsipe. Sa gabi, tumangala siya sa buwan at naalala ang sinabi ni Junjay na dadalhin niya si Simchang sa Seoul. At sabay silang manunood ng fireworks sa Han River. Kaya dumiretso si Simchang sa Seoul. Makalipas ang 3 buwan, nag-iinuman ang mga lalaki sa gitna ng dagat nang biglang may lumabas na babae mula sa tubig. Nagtanong siya ng direksyon papuntang Seoul na ikanalito nilang tatlo. Pagkatapos ng mga araw ng walang tigil na paglangoy, lumangoy si Simchang mula sa Spain patungong Jeju Island. Ang mga nasa katanghaliang gulang na mga boluntaryo ay namumulot ng basura sa tabi ng dalampasigan. Nang makita nila si Simchang na papaakyat mula sa dagat, lumapit si Simchang at nagtanong ng direksyon patungong Seoul. Nagkataon ang mga taong ito ay nagbabalak din na pumunta doon. Kaya pinahintulutan nila si Simchang na sumama sa kanila. Nang bumaba si Simchang sa sasakyan at tumayo sa gitna ng nagsisisiksikang mga tao, labis siyang nagulat sa tanawing nasa harapan niya. Habang nasa daan, lahat ng nakasalubong niya ay nagtanong tungkol kay Junjay. Dahil ilang araw nang hindi kumakain si Simchang, nag-crave siya ng fish cake. Ngunit wala siyang pera. Kaya napag-alitan siya at pinalayas ng may-ari. Hindi alam ni Simchang na dumaan lang sa kanya si Junjay. Habang gumagala si Simchang sa kalye, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga estudyante na nagnanakaw ng pera sa isang babae. Pagkatapos niyang matuto ay nag-practice agad siya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Simchang sa paggala sa kalye. At muli niyang nakasalubong ang isang grupo ng mga babaeng estudyante na nambo-bully sa iba. Tumakbo siya para payuhan sila, ngunit nabigo siya. Kinailangan ni Simchang na igulong ang pahayagan at pagbabantaan sila.
Natakot ang mga babaeng estudyante at nagtakbuhan nang makita iyon. Ang mastermind ay tinawag ng kanyang ina upang bigyan siya ng lecture. Ang pangalan ng nanay na iyon ay Jinha. Inutusan niya ang kanyang anak at saka pumasok sa elevator. Sa malapit si Sim Chong ay kumukuha ng mga lumang gamit at pumili siya ng Amerikana. Isang malapit na pulubi ang tumulong kay Sim Chong. Ginamit ni Sim Chong ang perang ibinigay sa kanya para sumakay ng bus papunta sa 63 building kung saan binanggit ni Junjae na panoorin ang mga paputok. Sa kasamaang palad na wala si Sim Chong sa aquarium. Nagutom si Sim Chong nang makita niya ang isang paaralan ng mga isda na lumalangoy sa tubig. Kaya't masayang tumalon si Sim Chong sa tubig upang lumangoy. Kinabukasan ay birthday ni Junjae. Hiniling niya sa kasambahay si Yuran na magluto ng masaganang pagkain at dalhin ito sa kanya. Masigasig niyang inilapag ang pagkain sa mesa. Hindi makatanggi si Junjae kaya sinubukan niya ito. Sa hindi inaasahan ito ay isang pamilyar na lasa. Naalala nito ang sopas na ginawa ng kanyang ina. Sa oras na ito pinahahalagahan ni Yuran ang larawan kasama ang kanyang anak na dinadala siya sa aquarium. Naalala rin ni Junjae at bumalik dito. Kumain ng busog si Sim Chong at muling nakatulog. Natuklasan siya ng mga tauhan at hinanap siya. Nakita ng mga bisita na napakaganda niya. Akala nila isa siyang sirena. Kaya kumuha sila ng litrato. Biglang lumitaw ang figure ni Junjae sa karamihan. Agad namang lumangoy si Sim Chong sa kanya at tinawag siya. Ngunit hindi niya marinig. Isang baso lang ang distansya nilang dalawa. Pero bakit hindi makilala ni Junjae si Sim Chong? Noong panahong iyon natuklasan ng mga tauhan si Sim Chong. Akala nila siya ay isang especially iya. Kaya hinabol nila siya. Biglang nakatanggap ng mensahe si Junjae mula sa kaibigan niya sa Spain. Nasa loob nito ang larawan ni Junjae na may kasamang babae. Nang palakihin ni Junjae ang larawan na pagtanto niya ngayon lang pala ito ang babae. Agad na bumalik si Junjae para hanapin si Sim Chong. Nagkita ulit ang dalawa. Nang pagmasdan siya ni Sim Chong ng hakbang-hakbang na papalapit sa kanya hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at naalala ang araw na iyon. Binigyan ni Sim Chong si Junjae ng bracelet dahil alam niyang gusto niya ito. Ipinagtapat din ni Sim Chong ang kanyang nararamdaman at nangakong hahanapin siya. Pagkatapos ay nag-aatubili na umalis si Sim Chong. Noong nakaraan isang gwardya ang nagulat sa mahistrado ng distrito na may kakaibang pagnanakaw na nangyari sa mga nayon sa tabi ng ilog kagabi. Ang mga damit at sapatos na natuyo ay biglang nawala. Sa lugar na iyon lumitaw ang isang pambihirang perlas. Natanggap din ng opisyal ang balitang ito. Nalaman niya agad na isa itong sirena. Tuwang-tuwa ang dalagang si Hong Jiang nang marinig ito. Inutusan ng opisyal ang mga tao na hanapin at patayin ang sirena. Gusto niyang pigilan siya sa paghahanap ng mahistrado ng county. Si Damryong Hong Jiang ay magpapakalat ng masamang alingawngaw na ang lahat ng kamakailang natural na sakuna ay sanhi ng isang sirena. At saka nangyari ang lahat. Gaya ng hula ng opisyal na takot at nagkagulo ang mga taga-nayon. Hiniling nila sa mahistrado ng county na sirain ang sirena upang maalis ang sakuna. Matapos malaman ni Damryong na hahanapin siya ni Sehua lagi niyang naaalala ang pangakong magkikita kami sa isang araw ng nyebe. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang nakatatandang kapatid na magmakaawa kay Damryong sumakay pa rin siya sa kanyang kabayo patungo sa tagpuan kasama si Sehua. Sa oras na ito sa ilalim ng magaan na nyebe hinihintay ni Sehua si Damryong. Ngunit ang mga taong dumating ay 3 asasin na nakaitim. Nagsimula silang umatake ayon sa tagubilin ng opisyal. Agad na hinarang ni Damryong ang laslas. Matapos saksakin ni Damryong ang asasin ibinaba niya ang kanyang espada at tumingin kay Sehua. Bumalik sa kasalukuyan na abutan ng staff si Sim Chong. Sa kabutihang palad nagpanggap si Junjae bilang isang pulis at matagumpay niyang dinala si Sim Chong sa ibang lugar. Tinanong agad ni Junjae si Sim Chong kung kilala niya ito. Bakit nagkakilala ang dalawa at ano ang pangalan niya? Bagamat maraming tanong si Junjae na nahimik lang si Sim Chong iniwan siyang walang magawa. Sa labas hinawakan ni Junjae ang kamay ni Sim Chong para ipagpatuloy ang pagtatanong ngunit tumanggi si Sim Chong na sumagot. Nang makaalis si Junjae hinabol siya ni Sim Chong. Sa kasamaang palad may dumaan na sasakyan at nawalan ng malay si Sim Chong kay Junjae. Hinanap siya ni Sim Chong at nakilala niya ang isang scammer na aagawin sana siya. Ngunit muling nagpakita si Junjae. Ang scammer ay hindi inaasahang nakilala ang isang taong mas mabigat kaysa sa kanyang sarili. Isang beses lang kailangan na itulak ni Junjae para nasa kamay niya ang wallet ng kausap.
Nang walang ibang pagpipilian masunuring umalis ang scammer. Pagkatapos sina Sim Chong at Jun Jae ay magkasamang naglalakad sa tabi ng Han River. Sa oras na iyon biglang putok sa langit ang mga paputok. Hindi alam ni Sim Chong at agad na sinugod si Jun Jae ng mahigpit dahil akala niya ay baril iyon. Nang makita ni Jun Jae na natakot si Sim Chong malumanay niyang sinabi kay Sim Chong na magtiwala sa kanya at buksan ang kanyang mga mata. Nang mapagtanto ni Sim Chong na ito ay paputok na alala ni Sim Chong ang pangako ng dalawa at masayang pinanood ito kasama si Jun Jae. Nang matapos ang furry works gusto pa ring sumunod ni Sim Chong ngunit hindi siya pinayagan ni Jun Jae. Sa huli pumayag pa rin si Jun Jae na sumama sa kanya si Sim Chong. Tingnan siya ay nasa research room na nagmumuni-muni sa mahiwagang sinaunang florera. Kahit na ang florera ay ginawa noong panahon ng Joseon pinalamutian ito ng mga modernong pattern. Nang makita ni Namdo at Teo si Jun Jae na nag-uuwi ng isang tao sa unang pagkakataon at ang taong iyon ay isang babae labis silang nagulat. Pagkatapos magluto ni Jun Jae ng pansit para kay Sim Chong inilabas niya ang bracelet at tinanong si Sim Chong tungkol dito. Sa pagkakataong ito inamin ni Sim Chong na ito ay isang bagay na ibinigay niya sa kanya. Hindi naman naniwala si Jun Jae at tinanong kung bakit wala siyang maalala tungkol sa kanya. Ang tanong nito ay napayuko na lamang si Sim Chong at tumahimik. Nang makita ni Sim Chong na lahat ay may pangalang itatawag sa kanya hiniling niya kay Jun Jae na pangalanan siya. Dahil tamad mag-isip si Jun Jae tinawag niya itong tanga. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagustuhan talaga ni Sim Chong ang pangalang iyon. Masayang pumunta si Sim Chong upang ipakita ito kay Teo na iniwan siyang walang magawa. Si Sihi ay dumaan sa bahay ni Jun Jae para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dahan-daang lumapit si Sim Chong pinag-cross ang kanyang mga braso tinitigan si Sihi at binati siya. Nang makita ni Sim Chong ang kaakit-akit na cake kakainin na niya ito nang pigilan siya ni Jun Jae. Nang makita ni Sim Chong na napakaamo ng mga kilos ni Sihi ginaya niya ang mga ito. Pagbalik ni Sihi hinailan niya si Namdo palabas para magtanong tungkol kay Sim Chong. Nang mabalitaan ni Sihi na mananatili si Sim Chong dito ng ilang araw agad na nagalit si Sihi. Hiniling ni Sihi kay Namdo na bigyang pansin si Sim Chong. Pagkatapos maligo ni Sim Chong dinala siya ni Jun Jae sa attic sa itaas ng kwarto niya para matulog. Nang mamili si Jun Jae hindi sinasadyang napatingin siya sa shopping area ng mga babae. Biglang sumulpat sa isip ni Jun Jae ang maliliit na alaala. Naglalakad na si Jun Jae pauwi nang biglang tumawag si Namdo. Sinabihan ni Namdo si Jun Jae na ihinto agad ang sasakyan. Nang tumingin si Jun Jae sa harapan natuklasan niyang may mga pulis. Sinabi ni Namdo na kamakailan lamang ay pinatay ang kanyang kapitbahay. Kaya't iniimbestigahan ng Hong Police ang kaso. Isa siyang pulis na laging gustong makulong si Jun Jae. Pero sa ngayon nag-aalala si Jun Jae kay Sim Chong dahil mag-isa lang siya sa bahay kaya napakadelikado. Nanunood ng sine si Sim Chong nang may nag-doorbell. Ito ay ang mamamatay tao si Ma Dejong. Nang hikayatin ni Ma Dejong si Sim Chong na pasukin siya sa bahay dumating si Jun Jae. Sinamantala ni Dejong ang oras nang dumating at umalis ang ibang mga pulis. Si Jun Jae ay nagdedeklara ng kanyang mga papeles nang dumating ang Hong Police. Nang malapit nang matuklasan si Jun Jae dumating si Namdo para mag-ulat ng maling kaso para iligtas siya. Nang malaman ni Sim Chong na nasugatan si Jun Jae labis siyang nag-alala. Pero galit pa rin si Jun Jae. Sinabihan siya ni Jun Jae na huwag magbukas ng pinto para sa mga estranghero dahil mas nakakatakot sila kaysa sa mga peteng. Lihim na nakipag-ugnayan si Madam Sohee kay Dejong. Tanong sa kanya ni Shion na mabilis na humarap kay Jun Jae. Aksidenteng narinig ito ni Chi-hyun. Nagkunwari si Chi-hyun na humiling sa kanyang ina na gawan siya ng cake. Pagkatapos ay palihim niyang binasa ang mga text message ni Dejong. Pagkatapos ay sadyang ihulog ni Chi-hyun ang kanyang telepono sa tubig kaya hindi na mabasa ni Sohee ang mga mensahe. Kinaumagahan pumunta si Sohee sa bahay ni Jun Jae. Tumanggi si Sim Chong na buksan ang gate. Pagkatapos ay sadyang binitawan ni Sim Chong ang kanyang kamay dahilan para matambo si Sohee. Nang malaman ni Sohee na magkasama sa bahay sina Sim Chong at Jun Jae kagabi agad na iginiit ni Sohee ang kanyang soberanya. Ipinahayag ni Sohee na sila ni Jun Jae ay magpapakasal at mamuhay ng masayang magkasama. Sa sobrang galit ni Sim Chong ay kinagat niya ang daliri ni Sohee at hindi binitawan.
Habang isinakay ni Junjae si Sohee para sumakay ng taxi, nanood si Simchang ng TV at alam niyang kung ipagtapat ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa unang araw ng snow, magiging masaya sila magpakailanman. Nang malaman ni Simchang na babalik si Junjae, tumakbo siya sa itaas. Biglang nakaamoy ng masarap na amoy si Simchang at lumabas sa balkonahe. Si Junjae ay nag-iiho ng karne at tinawag si Simchang para kumain. Pagkatapos ay binigyan ng tsaa si Simchang. Pagkatapos ay ibinigay ni Junjae kay Simchang ang kanyang telepono at ipinakita niya dito kung paano siya tatawagan. Binigyan din ni Junjae si Simchang ng tiket sa bus at sinabihan siyang umalis. Alam ni Simchang na hindi siya maaaring manatili. Kaya hiniling niya kay Junjae na ay pangako sa kanya ang isang bagay, iyon ay ang pagkikita sa unang araw ng snow sa Namsan Tower. Walang choice si Junjae kundi pakawalan si Simchang. Pagkaalis ni Simchang sa bahay, agad na binuksan ni Junjae ang GPS para subaybayan kung saan siya nagpunta at kung ano ang kanyang ginawa. Sa daan huminto si Simchang upang ipagtapat ang mga isda. Dahil lang sa gusto ni Simchang na mabuhay at makasama, lumangoy siya ng libu-libong kilometro para makarating dito. Pero sa huli walang puso pa rin siyang itinaboy ng taong gusto niya. Kinabukasan ng iyon ni Junjae ang GPS, nakita niya si Simchang na papunta sa Gangnam. Sinundan ni Junjae ang GPS sa lugar at laking gulat niya nang makitang nagtatrabaho si Simchang at namimigay ng flyers. Ngunit si Simchang ay patuloy na namimigay ng mga flyer ngunit walang kumuha nito. Kaya naman pinagalitan siya ng husto nang nag-hire sa kanya. Nena si Junjae at tumawag ng pulis para kunin ang sasakyan niya. Then suddenly maraming students ang dumating para kumuha ng flyers. Lahat pala ng estudyante ay kinuha ni Junjae. Napakababa ng temperatura sa labas. Nang si Simchang ay nananabik sa pagkain, isang babae ang dumating upang bigyan siya ng mga fish cake. Naglagay din siya ng scarf sa leeg ni Simchang na nagpapasalamat kay Simchang. Tapos dumating yung babae para tumanggap ng pera kay Junjae. Dahil umuulan, kinailangang sumilong si Simchang sa isang lugar. Ang balita sa oras na ito ay nag-ulat na ngayon ang magiging unang snow ng season. Ipinakita ng batang babae kay Simchang ang pinakamabilis na paraan upang makarating sa Namsan. Nakasuot ng maiinit na damit si Junjae para makarating doon. Pagdating niya sa bus stop, pumunta agad si Simchang sa Namsan. Dumaan lang ang sasakyan ni Junjae nang makasagasa si Simchang. Si Simchang ay biglang nahadjep ng isang kotse at hindi gumagalaw sa lugar. Ang bumaba sa sasakyan ay si Chihyun. Walang ideya si Junjae na naaksidente si Simchang. Pumunta si Junjae sa meeting point at naghintay sa ilalim ng unang snow ng season. Dinala si Simchang sa ospital. Matagal na naghintay si Junjae ngunit hindi niya nakitang dumating si Simchang kaya umuwi siya. Habang nasa daan, nakita ni Junjae ang flyer at telepono ni Simchang. Naramdaman agad ni Junjae na may masamang nangyari. Kasabay nito naalala rin ni Junjae ang mga alaala kasama si Simchang. Si Junjae ay labis na nag-aalala at tumakbo sa mga ospital upang hanapin si Simchang. Nang makarating siya sa ikasampung ospital, nahanap na ni Junjae si Simchang. Tumingin si Junjae kay Simchang na may sakit habang natatakpan ito ng mga sugat. Nang hawakan ni Junjae si Simchang, nakaramdam siya ng sobrang lamig. Nagulat si Junjae at may tinawagan para tingnan. Nataranta ang nurse at tinawag ang doktor dahil 29 degrees lang ang temperatura ng katawan ni Simchang. Nagpasuri muli ang doktor at mabilis na nagsagawa ng cardiopulmonary shock. Nang ang tibok ng puso ni Simchang ay isang mahabang linya lamang, ang mga damdamin ni Junjae ay lubhang magulo. Ngunit may biglang lumitaw na milagro. Binuksan ni Simchang ang kanyang mga mata at nakita niya si Junjae na napakahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Alam ni Simchang na nag-aalala si Junjae sa kanya kaya tuwang-tuwa siya. Tapos dumating sina Namdo at Taeho. Nagtanong si Namdo tungkol sa kalagayan ni Simchang. Pagkatapos ay nagpunta sila upang gawin ang mga pamamaraan sa pag-ospital para kay Simchang. Sa malapit, ginagawa ni Chihan ang mga pamamaraan ng responsibilidad sa aksidente sa pulisya. Sakto namang lumabas si Junjae at nagkita sila. Tinanong ni Junjae kung nabangga ni Chihan si Simchang ng kanyang sasakyan. Sabi ni Chihan aksidente lang daw. Dati noong sinira ni Chihan ang family photo ni Junjae, sinabi rin ni Chihan na aksidente lang iyon. Ang ama ni Junjae ay hindi lamang hindi sinisisi si Chihan ngunit sinabi rin niya kay Junjae na itapon ang larawan. Alam ni Junjae na walang aksidente dito. Naniniwala lang si Junjae na sinusundan siya ni Chihan.
Tapos sinaksak niya si Sim Chang. Aalis na sana si Junjae nang tumawag ang kanyang ama. Nag-aalalang tanong niya kay Chihan. Pagkatapos noon ay sabay na silang naglakad pa uwi. Nakatingin lang sa kanila si Junjae mula sa malayo. Dinala si Sim Chang sa dormitoryo. Sa oras ng pagkain lahat ay may kanya-kanyang bahagi. Ngunit hindi pinayagang kumain si Sim Chang dahil kailangan niyang got-oman ang sarili para sa operasyon. Nadama ni Sim Chang na mali kaya tinawag niya si Junjae para magreklamo. Hindi man napigilan ni Junjae ang tumawa, malupit pa rin siya kay Sim Chang. Sinabihan ni Junjae si Sim Chang na matulog, ngunit pagkatapos ay tinawag ni Junjae ang doktor para pag-alitan siya. Kinabukasan pumunta si Junjae sa pinto para tingnan kung pinakain nila si Sim Chang. Napatingin si Junjae sa kanyang kinakain na pansit at nakaramdam ng saya. Si Sim Chang ay kumakain ng saging at naglalakad nang makita niya ang isang babae na humihingi ng hustisya para sa kanyang namatay na anak na babae. Sa pagkakataong iyon ay dumating na ang sasakyang lulan ng Bise-Presidente. Lumabas ang Bise-Presidente at hiniling na itaboy ang babae. Hindi matiis ni Sim Chang na makita ang eksenang ito. Sumugod siya, sinisigawan at sinipa siya, pinaalis siya. Walang magawa ang doktor na kinauukulan matapos mapanood ang video. Kinumpirma ng doktor na kahapon lang nabali ang paa ni Sim Chang, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng Bise-Presidente. Iginiit ng Bise-Presidente na magdemanda para maikulong siya. Nang makaalis si Sim Chang, nakita niyang muli ang babae. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala kay Sim Chang. Pagkatapos ay inisip niya ang kanyang anak at malungkot na umiyak. Nang makita ni Sim Chang ang babae sa sakit, nagpasya si Sim Chang na gamitin ang kanyang kakayahan upang tulungan siyang burahin ang kanyang mga alaala ng kanyang anak na babae. Ngunit nang maisip ng babae ang bawat sandali kasama ang kanyang anak, hindi niya nakayanang kalimutan ang magagandang alaalang iyon. Tinanggap ng babae na ipagpatuloy ang paghihirap at tumanggi sa kabaitan ni Sim Chang. Napanood ni Junjae at ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang video tungkol kay Sim Chang at nagulat sila. Nag-alala si Namdo dahil malaki ang ginagawa ng Bise-Presidente dito. Desidido siyang kasuhan si Sim Chang. Ang direktor ng ospital ay nagbakasyon sa Hawaii, kaya ang kanyang anak na si William ay babalik upang magmana. Sa oras na ito si Junjae ay nagbalat kayo bilang William at pumasok sa ospital. Nagkunwari si Junjae na naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Hiniram ni Junjae ang telepono ng Bise-Presidente para tawagan ang direktor. Pagkatapos ay mabilis na inilipat ni Junjae ang telepono sa isa pa. Sa bandang ito pinagmamasdan ni Namdo si William sa airport. Pagkatapos ay pinalibot ni Namdo si William sa Seoul. Habang dinadala ng lahat si Junjae sa paglilibot, na hack ni Taeho ang computer para kopyahin ang mga dokumento. May sapat na ebidensya ng mga krimen ng Bise-Presidente. Sa wakas ginamit ito ni Junjar para takutin ang Bise-Presidente. Sa pagkakataong ito hindi pera ang habol ni Junjae. Si Junjae ay may dalawang kahilingan para sa Bise-Presidente. Ang una ay kailangan niyang ihinto ang demanda laban kay Sim Chang. Sumunod, kinailangang humingi ng tawad ang Deputy Director sa Guardia. Kinailangan din niyang ibigay ang ebidensya na ang pagkamatay ng anak ng babae ay dahil sa isang medikal na aksidente. Nangako ang Deputy Director na akuhin ang buong responsibilidad para sa kabayaran. Napaiyak nito ang babae sa tuwa. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, itinuring ito ni Sim Chang na parang sariling tahanan. Nang makita ng doktor na ganap nang gumaling si Sim Chang, iminungkahi niya na ma-discharge na si Sim Chang. Ngunit naisip ni Sim Chang na siya ay pinatalsik. Dahil sa sobrang dami niyang kinain, dumating si Junjae para sunduin siya at iuwi na labis na ikinatuwa ni Sim Chang. Dahil alam ni Junjae na gusto ni Sim Chang ang unang snow ng season, dinala niya siya sa artificial snow area. Habang hinihintay ni Junjae si Sim Chang, lumabas si Sim Chang na may bagong hitsura na nakakabighani sa kanya. Nang palitan ni Junjae ang sapatos ni Sim Chang, isang hindi malinaw na alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Pero akala niya isa lang itong ilusyon. Noong tinuturuan ni Junjae si Sim Chang na mag-ski, dumaan siya sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano titigil. Kaya kinailangan ni Junjae na bumaba para mahuli siya. Ilang beses na nagpagulong-gulong ang dalawa at saka humiga ng tawanan. Sa oras na ito hiniling ni Junjae kay Sim Chang na sabihin mahal kita para kumpirmahin. Parang tumigil ang lahat sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Nang sabihin iyon ni Junjae, naisip ni Sim Chang na nagsasabi siya ng totoo at tuwang-tuwa siya. Tinanong agad ni Sim Chang si Junjae kung sumuko na siya.
Sinabi ni Sim Chong kay Junjay na may nagsabi sa kanya ng mga bagay na iyon sa Spain. Naramdaman ni Junjay na walang kwenta ang sinabi ng kausap. Sinabi ni Sim Chong na ang tao ay may hawak na payong hinawakan ang kanyang kamay at nagluto ng pansit para sa kanya. Hindi alam ni Junjay na siya iyon kaya nakaramdam siya ng selos. Nagalit si Junjay at hindi makatulog buong gabi. Nang tawagan ni Junjay si Sim Chong para magtapat na laman niyang nakita niya ang taong iyon kamakailan. Sinabi pa ni Sim Chong mahal kita sa taong iyon. Kaya lalong nagalit si Junjay at pinahiga siya. Sa isang desyerto na kalsada isang kotse ang lumiko ng napakabilis at direktang bumagsak sa gilid ng kalsada. Samantala nagkaroon ng bangungot si Junjay. Ang mukha ng sugatan ay kamukha ng sekretarya noong bata pa siya kaya hindi mapakali si Junjay. Mabilis na nakatanggap si Jurong ng balita na naaksidente ang sekretarya habang lasing na labis na ikinagulat niya. Kaya naman nagbago ang ekspresyon ni Hee nang marinig ang balita. Sa panig na ito binubuli ng mga estudyante sa kindergarten ang isang kaibigan. Isang batang babae ang binuhat ni Sim Chong na ikinatakot niya. Agad na umuwi ang batang babae para sabihin sa kanyang ina. Dumating ang ina upang humingi ng hustisya para sa kanyang anak ngunit nag-ambala siya sa kagandahan ni Sim Chong. Siya ay lubos na humanga sa estilo ni Sim Chong. Kinagabihan pumasok si Namdo sa kwarto ni Junjay para hanapin ang bracelet. Nang matuklasan ni Junjay si Namdo isiniwalat niya na ang antik sa research room ni Hee ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Dam Rayem. Nagkataon iyon din ang may-ari ng bracelet na ito. Kung iyon ang kaso ang halaga ng Pulse Eres ay higit sa 6 na bilyong won. Kinaumagahan pumunta si Junjay kay Hee para malaman ang tungkol sa antik na binanggit ni Namdo. Nang hawakan ni Junjay ang vase at tingnan ang painting doon isang imahe ng isang sirena ang lumapit sa kanya upang halikan siya. Pumunta si Junjay sa propesor upang talakayin ito at pinayuhan siyang sumailalim sa hypnosis. Sa sandaling nag-snap ng daliri ang propesor sunod-sunod na alaala sa kanyang nakaraang buhay ang lumitaw sa isip ni Junjay. Hanggang sa lumitaw ang mukha ni Sim Chong si Junjay ay hindi mapakali at nagising. Gayunpaman inisip pa rin ni Junjay na ilusyon lamang ang lahat. Bago matulog si Sim Chong tinanong niya si Junjay kung may gusto ito sa kanya. Agad naman itong tinanggi ni Junjay. Sinabi ni Junjay na napakahirap para sa kanya na mahalin ng totoo ang isang tao dahil naisip niyang mabilis siyang magsawa sa kausap. Ngunit hindi iyon inisip ni Sim Chong. Naisip ni Sim Chong na ang pagmamahal sa isang tao ang pinakamadali at ang pagsuko sa taong iyon ang pinakamahirap. Kinaumagahan nagsimulang manligaw si Sim Chong kay Junjay. Si Sim Chong ay laging nakakapit kay Junjay nang hindi siya iniiwan kahit isang segundo. Pinilit ni Sim Chong si Junjay na dalhin siya sa library. Habang masayang nagbubulungan ang dalawa may lumapit na babae at binigyan si Junjay ng isang papel. Buong pagmamalaking binuksan ito ni Junjay at nakita niyang nag-iingay siya at hindi siya komportable. Pagkatapos ay pumunta si Junjay upang alamin ang tungkol sa buhay ni Dam Ryan. Alam ni Junjay na siya ay namatay sa edad na 27. Si Chihan ay bumisita sa kanyang sekretarya at nais din niyang malaman ang ilang bagay tungkol sa aksidente ng kanyang sekretarya. Pag-alis niya nakatanggap ng meeting si Junjay mula sa kanyang sekretarya. Kaya't iniwan niya si Sim Chong at umalis. Sinundan ni Junjay ang address sa meeting place. Nang makakita ng kakaiba nagdala si Junjay ng baril at pumasok. Nang may nakita si Junjay naisip niya kaagad si Dejang. Sumunod si Dejang at nagbalat kayo bilang isang pulis sa bahay ni Junjay. Hindi mapakali na pinagmamasdan ni Junjay ang paligid. Biglang tumawag si Sim Chong at sinabing gusto niya siyang makita. Nag-alala iyon kay Junjay. Kaya hindi niya alam na nasa likod niya pala ang panganib. Nang makita ni Junjay si Dejang natakot siya at tinanong kung nasaan ang sekretarya. Hindi sumagot si Dejang bagkos ay diretsong sinugod si Junjay. Ngunit nang makita ni Junjay ang mukha ni Dejang naalala niya ang mukha ng opisyal na Sim Chong sinamantala ang sandaling hindi naging alerto si Junjay. Nag-counter-attack si Dejang dahilan para mawalan ng balanse si Junjay. Nang papatayin na sana ni Dejang si Junjay biglang may sunod-sunod na busina ng sasakyan sa labas. Natakot si Dejang at tumakbo palayo. Bago pa pala pumasok si Junjay ay tinawag na niya si Namdo. Hiniling sa kanya ni Junjay na tumawag ng maraming taxi at bumusina salamat dito maswerteng nakatakas si Junjay sa kamatayan. Pagkatapos noon sumakay ng taxi si Junjay patungo sa Han River sa lalong madaling panahon.
Walang pakialam sina Junjae at Simchang sa isa't. Nag-aalala lang sila sa sitwasyon ng isa't isa. Nang makita ni Simchang na nasugatan si Junjae, determinado rin siyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan ni Junjae si Simchang. Hahawakan na sana niya ang kamay niya at uuwi nang bigla siyang inatake ng sakit at nawalan ng malay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, nagpanik si Simchang. Sa kanyang subconscious nakilala ni Junjae si Damryong. Sinabi sa kanya ni Damryong na ang kapalaran at karma ng nakaraang buhay ay naulit sa buhay na ito. Umaasa si Damryong na protektahan ni Junjae si Simchang mula sa masasamang tao. Pagkatapos ay bumalik si Junjae sa realidad. Sa oras na ito naalala ni Junjae ang mga sinabi ni Damryong, kaya sinabi niya kay Namdo ang lahat. Sa kanyang panaginip nakita ni Junjae ang kanyang sarili bilang Damryong sa panahon ng Chosun. Naisip ni Namdo na normal lang ito dahil napanood din niya ang pelikula at nangarap na isa siyang matapang na general. Sa oras na iyon sa bahay ni Suhi may dumating na delivery person. Nang marinig ang boses nito, alam niyang si Daejong ang tao, kaya dali-dali siyang dinalhan ni Suhi ng pera. Nang malaman niyang hindi nito pinatay si Junjae ay agad niya itong pinagalitan. Sa oras na ito umuwi si Chihan, kaya kinailangan ni Daejong na umalis. Medyo kakaiba pero hindi masyadong nagtanong si Chihan. Sinadya ni Chihan na banggitin si Junjae, ngunit agad siyang tinuruan ni Suhi na kapag wala pa si Junjae magiging masaya si Chihan at ang kanyang ina tulad ngayon. Kinaumagahan ng sabay silang tatlo na nag-iimbestiga kay Daejong, tinawagan ni Chihan si Junjae. Sa mga salita ni Chihan, alam ni Junjae na malubhang nasugatan ang sekretarya. Nang papunta na sana si Junjae sa kinaroroonan ng sekretarya, natuklasan niyang nag-iisang lumabas si Simchang. Nagalit si Junjae at pinagalitan ang mga kasamahan. Pagkatapos tumingin si Junjae sa kinaroroonan ni Simchang at pinuntahan siya. Pagkatapos noon ay agad na pumunta si Junjae sa ospital para bisitahin ang sekretarya. Sigurado si Junjae na hindi iinom at magdadrive ang sekretarya, pero may nanakit sa kanya. Sa oras na iyon pumunta rin si Jurong para sa isang medikal na pagsusuri. Sinabi ng doktor na may pinsala sa cornea si Jurong. Kung hindi nakatanggap ng napapanahong paggamot si Jurong, kailangan niyang magpa-corneal transplant. Habang kausap ni Simchang si Chihan, pumunta doon si Jurong. Sa sandaling ito binuksan ni Junjae ang pinto at lumabas. Nagkataon silang mag-ama pagkatapos ng 15 taong paghihiwalay. Habang nakaupo ang dalawa sa tapat ng isa't isa, naisip ni Jurong ang masasayang panahon na magkasama ang mag-ama. Samantala naisip ni Junjae ang oras na iniwan siya ng kanyang ama na may sakit sa bahay habang siya ay lumabas para kumain kasama ang ibang babae at ang kanyang anak. Bagamat maraming gustong sabihin sa isa't isa si Junjae at ang kanyang ama, kapag sila ay nag-uusap mayroon lamang silang alitan at pagtatalo. Nang banggitin ni Jurong ang mana, sinabi lang ni Junjae na wala siyang kailangan. Hindi rin gustong makita ni Junjae ang kanyang ama at sinabihan siya ni Junjae na alagaan ang kanyang kalusugan. Pagkasabi noon ay agad na umalis si Junjae nang hindi lumilingon kahit isang beses. Dahil masama ang loob ni Junjae, hindi siya umimik buong biyahe. Pag-uwi niya sinabi pa ni Junjae na kung gusto ni Simchang pwede siyang pumunta. Kung wala si Simchang dito mas komportable si Junjae. Ngunit nang nakahiga si Junjae, naisip niya kung paano siya palaging mag-isa na ikinalulungkot ni Junjae. Pero ngayon may tao sa tabi niya. Sinabi ni Simchang na siya ay isang taong makakalimutin, kaya kapag may iniisip siya dapat niyang sabihin sa kanya. Tanong ulit ni Junjae sa kanya para kumpirmahin, tapos bigla niyang hinalikan si Simchang. Kinabukasan mas masaya si Junjae kaysa karaniwan. Maagang gumising si Junjae para ihanda ang paboritong ulam ni Simchang. Natutunan ni Simchang kung paano mag-makeup. Sa oras na ito dumaan si Sehi para kausapin si Junjae. Sinabi ni Sehi na sa isang construction site natuklasan ang ilang mga relic mula sa panahon ng Chosun. Partikular ang lumang bahay ni Damryong. Sa pagkakataong iyon biglang nagising si Damryong. Nang maalala ang panaginip na napanaginipan niya, nag-isip si Damryong ng paraan para patunayan kay Junjae na siya nga. Sa lugar ng konstruksyon ang mga manggagawa ay patuloy na nakadiscover ng isa pang relic. Sa bahaging ito si Sehi ay lihim na naghahanda ng gamot para kay Jurong. Iminungkahi niya ang isang bagong sekretarya na palitan ang luma. Ngunit gustong hintayin ni Jurong na magising ang kanyang sekretarya. Gumasto si Minyang ng 5 milyong won sa mga beauty treatment ngayon. Hindi niya inaasahan na may makikilala siyang mas mayaman sa kanya.
Gumastos si Namdo ng 9 million sa isang buwan para lang pagandahin ang kanyang aso. Matapos niyang makilala si Min Young, nagtanim siya ng isang especially iya sa pulong ng mga asawa. Ang taong iyon ang kumalat sa balita na mayroong isang bilyonaryo na nagngangalang Kim Chae-hee sa Korea. Kahit na hatiin niya ang kanyang mga ari-arian sa mga Koreano, hindi ito magiging sapat. Matapos ipakalat ng taong iyon ang balita, kailangan ng grupo ni Junjae na maghanap ng magpapanggap na mapapangasawa niya. Ang unang kandidato ay si Teo, ngunit hindi siya mukhang babae. Lumingon si Namdo kay Sim Chung. Nilinlang ni Namdo si Sim Chung sa paglalaro ng isang drama tulad ng mga artista sa TV. Ginampanan ni Junjae ang papel ng isang gwapo at mayamang CEO at si Sim Chung naman ang gumanap bilang fiancé sa karapatang-ari ni Junjae. Ang kanilang trabaho ay mamili sa mga shopping mall para sa isang nang lumitaw ang kanilang target. Ipinahiwatig ni Junjae na siya ay nasa Dubai na nagpaunawa kay Min Young. Nang makita ni Min Young si Namdo, agad niyang sinimulan ang pag-uusap at hiniling na magkaroon ng family dinner sa kanila. Nagkunwaring tumanggi si Namdo. Nang banggitin ni Min Young ang pamumuhunan, matalinong pumayag si Namdo. Ang plano ay madaling nagtagumpay sa kalagitnaan. Si Sim Chung ay pinuri ng lahat para sa kanyang mahusay na pag-arte. Nang dumaan ang lahat sa teddy bear claw machine, sinabi ni Sim Chung na scammer ang may-ari dito. Kaya nagsikap siyang walang teddy bear. Inisip ni Min Young na siya ay talagang masama. Tumawag siya para makipagkita kay Junjae sa Research Institute. Sa pagkakataong ito ay nakadiscover sila ng isa pang relic. Ngunit ito ay medyo kakaiba. Gusto ni Junjae na siya mismo ang unang makakita nito. Kaya pumasok siya mag-isa. Naakit agad si Junjae sa isang painting. Ito ay isang painting ni Dam Ryung. Biglang namatay ang mga ilaw, kaya kinailangan ni Junjae na gumamit ng lighter para tingnan ito. The moment na nakita niya ang mukha ni Dam Ryung, nagulat si Junjae dahil mukha niya iyon. Sa tabi ng painting ay may sulat. Si Dam Ryung pala ang nag-drawing ng portrait niya. Gusto niyang sabihin kay Junjae ang ilang bagay. Pagkatapos nito, hiniling ni Dam Ryung na ibalik ito kay Hanjong. Hiniling ni Dam Ryung sa kanyang ina na ilibing ito ng 10 talampakan ang lalim sa lupa para sa kanya. Anuman ang nangyari kay Dam Ryung sa hinaharap, walang sino man ang pinayagang maghukay ng pagpipinta. Sunod-sunod na tanong ni Junjae. Sino ba talaga si Dam Ryung? Siya ba si Junjae? Pagkatapos basahin ito, tingnan na siya rin ay labis na nagulat. Tingnan din niya kung si Dam Ryung ay ninuno ni Junjae. Sa hating gabi, patuloy na napanaginipan ni Junjae ang kanyang nakaraang buhay. Hindi makatulog si Junjae kaya lumabas siya para uminom kasama si Namdo. Sa oras na ito, nagsimulang ipahayag ni Namdo ang kanyang mga pagdududa tungkol kay Sim Chung. Naisip ni Namdo na kakaiba si Sim Chung. Si Sim Chung ay maamo at maganda, kaya hindi siya taga rito. Ang pinagmulan ni Sim Chung ay talagang mahiwaga. Si Sim Chung ay isang hanggal na babae, ngunit marami siyang perlas na ibebenta at higit sa lahat, totoo na nagkita sina Sim Chung at Junjae sa Spain. Ngunit hindi iyon maalala ni Junjae. Matapos marinig iyon ni Junjae, pinaghinalaan niya ang pagkakakilanlan ni Sim Chung. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng lahat ang misyon. Nakipag-ugnayan si Namdo upang ayusin ang pagkain kasama si Min Young na nagpasaya sa kanya. Nang magbatian ang lahat, hiniling ni Sim Chung ang anak ni Min Young na makipaglaro kay Junjae. Nang magpalitan ang lahat ng mga business card, hinalang tinawagan ng asawa ni Min Young ang numero sa business card ni Junjae at may kinuha. Actually, alam na ito ni Junjae, kaya hiniling niya kay Teo na maghintay para kunin ang telepono. Pagkatapos noon ay masayang kumain at nagkwentuhan ang lahat. Habang kumakain si Junjae ng rolled egg, bigla niyang naalala ang lasa ng mga ulam na niluluto ng kanyang ina. Nang maglabas si Yoran ng mas maraming itlog, walang oras si Junjae na makita ang kanyang mukha. Nagulat si Teo sa labas nang makita si Sihi. Kinailangan ni Taeo na lumabas para pigilan si Sihi na pumasok. Ngayon alam na ni Taeo na ito ang bahay ni Sihi. Nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Teo na aminin at panatilihin siya sa labas ng tindahan. Tapos nag-text si Teo kay Namdo. Nang marinig ni Namdo ang balita, ay agad niyang ipinaalam kay Junjae at saka nagmamadaling umalis ang tatlo. Ang kanilang mga aksyon ay nagpagulo kay Min Young at sa kanyang asawa. Pag-uwi nila, nagtalo sina Junjae at Namdo tungkol sa pagkakamaling ito. Tanong ni Sim Chung, pero parang umiwas silang tatlo. Nagtaka si Sim Chung kung si Junjae ay isang masamang scammer. Inamin ni Junjae na nanloko siya sa iba para mabuhay.
Hindi na ito itinago ni Sim Chung. Sinabi ni Sim Chung na siya ay isang sirena. Sa itaas biglang inatake sa puso si Sim Chung. Samantala nakatingin si Junjae sa vase na may kakaibang painting. Hindi niya sinasadyang naalala ang bahagi ng kanyang mga alaala sa ilalim ng dagat. Umakyat siya sa itaas para hanapin si Sim Chung ngunit hindi niya ito makita. Nag-aalalang pumunta si Junjae para hanapin si Sim Chung. Nang pinagsama-sama ni Junjae ang maliliit na alaala muling lumitaw sa kanyang isipan ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay. Parang fast-forward na pelikula. Alam ni Junjae na si Sim Chung ay may nakatakdang relasyon sa kanya mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Sim Chung ay may kakayahang gumamit ng halik upang mabura ang mga alaala ng kanyang sarili sa isipan ng mga tao. Isa-isa ring lumabas ang mga alaala nilang dalawa sa Spain. Nang maalala ni Junjae ang lahat tumakbo siya kung saan-saan upang hanapin si Sim Chung ngunit hindi niya ito mahanap. Sa ibang lugar alam ni Damrong na matapos arestuhin ang opisyal na si Sangjong ipinagtapat niya na kinulam siya ng isang sirena at maling inakusahan ng pagpatay. Nawala ang galit ni Damrong at hinugot ang kanyang espada kay Sangjong. Sinumpa siya ni Damrong na hindi muling magkatawang tao. Kasabay nito biglang nagising si Dejong. Nalink din siya sa dati niyang buhay at alam niyang si Sim Chung ay isang sirena. Nang makauwi si Junjae hindi pa rin bumabalik si Sim Chung. Si Sim Chung ay gumala na mag-isa sa labas iniisip ang mga nangyari. Sa oras na ito lumitaw si Chi-hyun. Sinabi ni Sim Chung kay Chi-hyun na ayaw niyang umuwi. Hiniling ni Sim Chung kay Chi-hyun na dalhin siya sa sauna para matulog magdamag. Si Sim Chung ay hindi rin natuwa sa sauna dahil wala siyang matutulugan at nag-iisa. Sinubukan ni Junjae na hanapin si Sim Chung buong gabi. Noong araw lumabas din si Junjae para hanapin si Sim Chung. Kahit papaano ninakaw ng mga babaeng estudyante ang bag ni Sim Chung. Hindi nila sinasadyang naon ang telepono ni Sim Chung na nakatulong kay Junjae na matukoy ang lokasyon ni Sim Chung. Sa oras na ito ang mga babaeng estudyante ay naghahati ng pera nang sila ay pinigilan ni Junjae. Gumamit lamang si Junjae ng ilang pangunahing paggalaw upang maibalik ang lahat. Samantala may day off si Chi-hyun kaya nakipaglaro siya kay Sim Chung. Sa pagkakataong ito sumugod si Junjae nakita niya si Sim Chung at agad na tumakbo para yakapin siya ng mahigpit. Gayunpaman tumanggi pa rin si Sim Chung na umuwi kasama si Junjae dahil akala niya ay scammer ito. Walang magawa si Junjae na nagkunwaring umuwi. Pumunta si Junjae sa pintuan at nakatayong naghihintay ngunit hindi pa rin siya pinigilan ni Sim Chung na labis na ikinadismaya ni Junjae. Nang maisip ni Junjae ang lalaking binanggit ni Sim Chung noon napagtanto ni Junjae na siya iyon ngunit naiinggit si Junjae sa kanyang sarili. Pagkatapos noon hindi na nakatiis si Junjae at tumakbo na siya papuntang sauna. Gusto ni Junjae na pumunta dito para matulog kasama si Sim Chung. Sa hindi inaasahang pagkakataon may nakilalang masamang tao si Junjae. Lumapit si Junjae at tinapakan ang tiyan niya. Pagkatapos ay nahiga siya sa gitna pinapanood si Sim Chung na natutulog. Hanggang sa nagising si Sim Chung at muling tumingin kay Junjae nakatingin si Sim Chung sa tubig nang may tumulak sa kanya at muntik nang mahulog sa tubig. Buti na lang at mabilis siyang pinigilan ni Junjae. Biglang may nagwisik ng tubig kay Sim Chung pero hinarang lahat ni Junjae para sa kanya dahil masyadong delikado dito. Dinala ni Junjae si Sim Chung sa mas tuyo na lugar. Isang batang lalaki ang nagbuhos ng tubig na ikinagalit din ni Junjae. Ang batang bumaril ng water gun ay pinagalitan din ni Junjae. Hinawakan pa ni Junjae ang bote ng tubig at inilagay sa malayo sa Sim Chung. Hindi komportable ang lahat ng tao rito kaya't pumunta sila para payuhan si Sim Chung na umuwi na. Huminto si Junjae para makipaglaro kay Sim Chung pagkatapos ng klase. Malapit nang magkaroon ng pagtatanghal ang paaralan ni Junjae ngunit hindi niya ito nagustuhan dahil walang dumating upang makita siyang magtanghal. Nagpa siya sina Sim Chung at Junjae na magsulat ng isang kahilingan at hilingin kay Santa Claus na tuparin ito. Sa araw ng pagtatanghal si Min Young ay kumuha ng maraming larawan ng kanyang anak na babae. Nakita ni Min Young si Junjae na mag-isa nakakaawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagbihis ng eleganteng si Sim Chung at lumapit kay Junjae. Pagkatapos ay dumating din si Junjae at ang kanyang dalawang kaibigan upang i-cheer si Junjae na labis na ikinagulat ni Min Young. Pagkatapos ng matagumpay na pagtatanghal ni Junjae kinuhanan siya ni Sim Chung ng mga larawan. Pagkatapos ay kinuhanan ni Junjae ng larawan sina Sim Chung at Junjae na labis na ikinatuwa ni Sim Chung.
Nang magkasabay silang apat na nag-iinuman, ipinangako ni Sim Chung si Junjae na hindi na siya muling magsisinungaling para sa masamang layunin. Pumayag naman si Junjae at gusto niyang dalhin si Sim Chung sa isang lugar. Sinabi ni Junjae kay Sim Chung na hintayin siya sandali. Pagkatapos si Junjae na may dalang teddy bear ay lalapit na sana kay Sim Chung, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Officer Hong. Si Junjae ay tumingin kay Sim Chung nang may panghihinayang at kinuha. Habang nakatayong mag-isa si Sim Chung, tinawagan ni Sim Chung si Junjae, ngunit nakaposas siya kaya hindi niya masagot ang telepono. Nakiusap si Junjae kay Police Officer Hong na hayaan siyang sagutin ang telepono, ngunit hindi pumayag si Police Officer Hong. Pinagalitan din ni Police Officer Hong ang kanyang nasasakupan dahil sa hindi niya mahuli si De Jong. Hindi mapalagay si Junjae nang marinig ang pangalang De Jong. Gusto ni Junjae na tanggalin siya ni Police Officer Hong, ngunit hindi pumayag si Police Officer Hong. Ngayon ay nag-iisa si Sim Chung kaya labis na nag-alala si Junjae sa kanya. Pagkatapos ng mahabang ring, kinuha ni Sim Chung ang telepono. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Junjae. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin si Sim Chung. May gagawin daw si Junjae kaya sinabihan niya si Sim Chung na umuwi muna. Nakita ni Sim Chung na may taxi kanina kaya sumakay siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nasa sasakyan ay si De Jong. Pagkatapos noon, isang pangungusap lang ang sinabi ni Sim Chung. Ang unang snow ng panahon ay tumitindi. Pagkatapos ay ibinaba ni Sim Chung ang tawag. Agad na tumawag muli ang pulis Hong, ngunit walang sumasagot. Naalala ni Junjae ang tagpuan nila sa Namsan Tower. Hiniling ni Junjae kay Police Hong na pumunta sa Namsan. Sinabihan ni Junjae ang pulis na bitawan ang kanyang mga posas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Police Hong na tumulong sa pag-imbestiga sa direksyon ni Namsan. Binuksan ni Junjae ang GPS tracker, ngunit hindi ito gumana. Sa taxi, walang malay si Sim Chung dahil sa tinurok ng kung ano. Hinaharangan din ng mga pulis ang sasakyan para mag-imbestiga ng mabuti, ngunit lumiko si De Jong sa ibang direksyon. Nakatakas si De Jong sa pagkubkob ng mga pulis. Alam ni Junjae na hindi pa nahuhuli ng mga pulis si De Jong kaya nag-isip siya ng isang maliit na kalsada na makakatakas sa kontrol ng pulis. Nagtiwala din si Police Hong at sinunod ang utos ni Junjae. Nang magising si Sim Chung, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. Ang kanyang mga binti ay ganap na hindi makagalaw. Sinabi ni De Jong na nais niyang kumpirmahin ang ilang bagay sa kanyang panaginip. Ako, sabi niya noong nasa ilalim siya ng tubig. Naging tao ulit si Sim Chung pagdating niya sa pampang at pwede pa siyang maging perlas. Napagtanto ni Police Hong na ito ang daan patungo sa abandonadong ospital ng Sahang kaya mabilis siyang dumiretso. Naghiwalay silang tatlo at nagsimulang maghanap. Sasanduan na sana ni De Jong si Sim Chung at itatapon sa bar aisles nang sabihin niyang ang mga sirena ay magpapabaliw sa mga taong humipo sa kanila at mawawala ang kanilang mga alaala. Nakita ni Sim Chung si De Jong na nalilito at nagpatuloy sa pag-atake. Inabot ni Sim Chung para hawakan siya pero umatras siya ng isang hakbang. Sa sandaling iyon, dumating si Junjae. Nakita ito ni De Jong at nagsisisi na tumakbo palayo. Malungkot na niyakap ni Junjae si Sim Chung. Pagdating sa bahay, dinala ni Junjae si Sim Chung sa kwarto para magpahinga habang si Junjae naman ay lumabas para makipag-usap sa pulis. Binigyan ni Junjae si Hong ng isang video clip na nag-record kay De Jong na nagbalat kayo bilang isang pulis. Tapos may mga text messages. Nagpanggap si De Jong bilang isang sekretarya na nagte-text kay Junjae na pumunta at patayin siya. Sinabi ni Junjae sa pulis na si Hong na imbestigahan muna ang kaso ni De Jong at ang kaso ng pandaraya ni Junjae ay haharapin sa ibang pagkakataon. Sa bahaging ito, hindi makontak ni Min Young si Nam Do kaya nadismaya siya. Agad namang nilinggan ni Min Young si Mrs. So-hee at pinakiusapan itong kumain ng hapunan. Sa oras na ito, naghahanda si So-hee ng gamot para kay Jurong. Si Chi-hyun ay nakatayo sa labas at nanunood. Hinintay niyang makaalis ang kanyang ina at saka sumilip para kumuha ng gamot na maiinom. Sa gabi, ang lahat ay nagtipon upang ayusin ang isang Christmas party. Lumabas si Sim Chung na nakasuot ng marangyang damit. Si Sim Chung ay laging nagulat sa lahat. Sa panahon ng party, hinagis ni Junjae ang cake sa kanyang bibig para makakain. Nakita iyon ni Sim Chung at interesado siyang gawin ito at madali niya itong nagawa. Samantala, hindi alam ni Si Hee kung paano ito gagawin kaya maingat siyang inutusan ni Junjae. Nang magkita sina Sim Chung at Si Hee sa banyo, ipinahayag ni Sim Chung na sila ni Junjae ay in love sa isa't isa.
Si Junjae na mismo ang nagsabi. Dahil dito ay labis na nagseselos si Sihi, ngunit sinabi ni Sihi na sinabi ni Junjae na sa bawat babae si Sim Chung ay isa lamang sa mga taong iyon. Kahit na sinabi niya na si Sihi ay malungkot pa rin, pinalabas niya si Taeho para uminom at nakipag-usap. Binigyan ni Sihi si Taeho ng larawan ng kanyang sarili bilang gantimpala. Pagkatapos ay ipinagtapat sa kanya ni Sihi ang tungkol sa kanyang 7 taong unrequited love. Sa huli umiyak at tumawag si Sihi para magreklamo na nagpalungkot kay Taeho. Biglang umupo si Sim Chung sa tabi ni Taeho na mula si Taeho. Hiniling sa kanya ni Sim Chung na turuan siya kung paano gamitin ang computer upang maghanap sa internet. Nakita ni Junjae na nagbubulungan sila at nagselos. Gusto niyang siya ang magtuturo kay Sim Chung ng computer. Kinabukasan pumunta sina Jurong at Sohee sa ospital para magpasuri ng kanilang mga mata. Hindi sinasadyang nakasalubong nila si Mrs. Yuran na kukuha ng gamot. Ngunit dahil sa sobrang sama ng mga mata ni Jurong, hindi niya nakita si Mrs. Yuran. Sa gilid na ito si Junjae ay naghahanap ng impormasyon nang tumawag si Chihan. Sinabi ni Chihan na hindi na niya mapoprotektahan si Jurong kaya dapat protektahan ni Junjae ang kanyang ama mismo. Paprotektahan ni Chihan ang kanyang ina mismo. Lalo nitong ikinabahala si Junjae. Pumasok si Junjae sa kwarto at nakita niya si Sim Chung na naghihintay sa kanya. Hinulaan ni Junjae na patuloy siyang mag-iisip at hindi makakatulog ngayong gabi. Lumapit si Junjae at hinalikan si Sim Chung sa pisngi. Pagkatapos ng halik na iyon, hindi makatulog si Sim Chung kaya pumunta siya sa kwarto para tawagan si Junjae. Ngunit sa oras na ito binabangungot si Junjae. Nagising si Junjae at nakita niya si Sim Chung na nakaupo sa tabi niya. Niyakap ni Junjae si Sim Chung ng mahigpit na para bang natatakot na may mag-agaw sa kanya. Ngayon lang narinig ni Sim Chung na tinawag niya ang pangalan ni Sehwa kaya nagseselos siya. Tinanong ni Sim Chung kung sino ang pipiliin niya sa pagitan nila ni Sehwa. Natawa ito kay Junjae. Nang aalis na si Sim Chung, pinigilan siya ni Junjae at sinabihan siyang huwag pumunta. Hinayla ni Junjae si Sim Chung sa kanyang mga bisig at tinakpan ito ng kumot. Pagkatapos ay masayang natulog ang dalawa. Hinintay siya ni Sim Chung na makatulog at saka marahang umalis. Tumakbo si Sim Chung upang ipahayag ang kanyang kagalakan sa pagkaalam na may gusto sa kanya si Junjae. Sa sandaling ito naramdaman ni Sim Chung na ang lahat sa paligid niya ay napakaganda. Hinihiling ngayon ni Sehohee sa abogado na baguhin ang testamento ayon sa kanyang kagustuhan. Ayaw niyang bigyan ng kahit isang sentimo si Junjae. Kung sa pagkakataong ito ay naging maayos ang usapin, magkakaroon ng sariling opisina ang abogado. Hindi inaasahan ni Jurong na lahat ng tao sa kumpanya ay nasuhulan ni Sehohee. Si Jurong ay hinikayat ng abogado na pirmahan ang binagong testamento nang hindi nalalaman. Maagang gumising si Sim Chung at muling pinalamutian ang buong bahay. Nang tanungin ni Junjae si Sim Chung kung ano ang gusto niyang kainin, sinabi ni Sim Chung na gusto niyang kumain ng spaghetti. Dahil wala ng spaghetti sa bahay, kinailangan ni Sim Chung na bumili nito. Habang nasa daan, masayang sumayaw si Sim Chung. Magiliw ding tinulungan ni Sim Chung ang matandang babae na magdala ng mabibigat na bagay at tinulungan ang buntis na itapon ang basura. Inilipat pa ni Sim Chung ang sasakyan sa ibang lugar para mas maayos ito. Tumawag si Police Hong para makipagkita kay Junjae. Mabilis na pumunta si Junjae sa lugar kung saan itinapon ni Dejong ang taxi noong isang araw. Dahil nakipag-ayos na si Dejong sa taxi, walang nakitang bakas ang pulis maliban sa pusit. Sa panig na ito, nais ni Yuran na huminto sa kanyang trabaho, ngunit si Min Yiem ay nagsisisi na nakiusap sa kanya na magtrabaho pa ng ilang araw. Agad naman siyang pinapunta ni Sehee na kasama niya. Sa daan biglang ninakawan si Yuran at maswerte siyang tinulungan siya ni Sim Chung. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lugar na dinala ni Sehee kay Yuran ay ang bahay ni Junjae. Hindi sinasadyang muli niyang nakilala si Sim Chung. Masayang nagluto ang dalawa habang si Sehee naman ay bumisita sa kwarto ni Junjae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Sehee ang larawan ni Junjae at ng kanyang ina noong bata pa siya. Nagkataon ang nanay ni Junjae ay kamukhang-kamukha ni Yuran. Nagulat si Sehee nang malaman na siya ang nanay ni Junjae. Masakit na tiningnan ni Sehee sina Yuran at Sim Chung na nagsasaya. Natakot si Sehee na malaman ni Junjae ang tungkol sa kanyang ina kaya agad niyang hinayla pabalik si Yuran.
Sa gilid na ito hindi malinaw na makita ni Jurang ang daan ngunit sinubukan pa ring hanapin si Sehi ngunit umiwas si Sehi sa gilid dahilan upang mahulog ito sa hagdan. Nakita iyon ni Jihan at agad na tumawag ng ambulansya. Nakita rin ni Jihan si Sehi na kalmadong nakatayo sa hagdan na nakatingin sa ibaba. Ngunit lahat ng alalahanin ni Jihan ay nawala nang magising si Jurang at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Junjae. Sa panig na ito iniimbestigahan ng pulisya ng Hong na mayroong isang tao na lihim na gumagamot kay De Jong sa nakalipas na ilang taon. Ang taong iyon ay si Professor Kiwon. Siya ang doktor na pinagkatiwalaan at binisita ni Junjae. Pumunta si De Jong sa silid ng propesor. Samantala hinihipnotismo niya si Junjae para bumalik sa dati niyang buhay. May kinuha si Dam Ryung at naghanda ang gang ni Samjong para hulihin ang sirena. Nangyari ang lahat ayon sa hula nila. Sinundan ni Sehwa ang liwanag at nahuli sa lambat. Desidido si Dam Ryung na iligtas siya dahil dati nang hawak ni Dam Ryung ang opisyal na ito sa Forbidden Palace. Kaya pinabalik niya si Dam Ryung. Nang mahuli si Sehwa sa lambat ang mga tauhan ni Samjong ay patuloy na nagpaputok ng mga palason na ikinasugat niya. Sakto namang sumulpat si Dam Ryung para pigilan sila. Matinding labanan ang dalawang panig. Sa sandaling iyon ibinato ni Samjong ang isang sibat. Agad namang tumalon si Dam Ryung para tulungan si Sehwa. Nadurog ang puso ni Sehwa nang malaman niyang patay na si Dam Ryung. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para saksakin ang sarili. Kaya sina Sehwa at Dam Ryung ay muling nagkatawang tao sa kabilang buhay. Nang malaman ni Junjae ang tungkol sa pagtatapos ng dalawa sa dati nilang buhay nagising siya sa sakit. Nangako ang dalawa na magkikita muli sa kabilang buhay. Ngunit nang dumating si Sim Chung at umibig kay Junjae hindi niya alam at pinaiyak pa niya ito. Sa oras na ito pumasok si De Jong at narinig ang kwento ni Junjae. Ipinaliwanag ng propesor kay Junjae na bagamat mahal nila ni Sim Chung ang isa't isa sa kanilang mga nakaraang buhay mas maganda sana kung hindi sila nagkita at nagmamahalan. Kung sinasadya ng dalawa ang kabaligtaran pareho silang namatay. Ang propesor ay nagmungkahi ng isang paraan upang mabago ang kalunos-lunos na cycle na ito na hayaang bumalik si Sim Chung sa kanyang kinabibilangan. Si Junjae ay nagmadaling umuwi upang hanapin si Sim Chung ngunit hindi siya mahanap. Tumakbo si Junjae para hanapin siya at nadatnan siyang nakikipaglaro sa mga bata. Tumakbo si Junjae para yakapin si Sim Chung at sinabing gagawin niya ang lahat ng gusto ni Sim Chung. Kaya nagsimula silang dalawa na mag-date. Magkahawak kamay sila at masayang sumayaw. Habang nanonood ng pelikula sabay silang umiyak na nakakuha ng atensyon ng buong sinehan. Dahil doon nakapulot ng mga perlas ang babaeng tagapaglinis. Nagkwento si Junjae tungkol sa ending ng pelikulang napanood niya at tinanong kung ano ang gagawin ni Sim Chung kung mamatay siya tulad ng male lead para iligtas ang female lead. Sumagot si Sim Chung nang walang pag-aalinlangan na mamamatay siya kasama niya. Pag-uwi ni Junjae agad niyang pinakiusapan si Teo na dagdagan ang security system ng bahay para makita niya si Sim Chung anytime anywhere. Palihim na pinuntahan ni De Jong ang propesor. Hiniling niya sa propesor na i-hypnotize siya tulad ni Junjae dahil gusto ni De Jong na makita ang kanyang pagtatapos. Matapos bumalik si De Jong sa dati niyang buhay at magising alam niyang hindi siya ang pumatay kay Dam Ryung at Sehwa. Sa oras na ito tumayo si Chi-han upang pamunuan ang kumpanya. Ipinaliwanag ni Chi-han sa mga shareholder na si Jurong ay naglalakbay at wala nang balak na kunin ang kumpanya. Kaya pansamantalang pamamahalaan ni Chi-han ang kumpanya sa ngalan ni Jurong. Pagkatapos ay binisita ni Chi-han si Jurong upang aliwin siya. Nang magtanong si Jurong tungkol kay Junjae sinabi ni Chi-han na nakipag-ugnayan siya kay Junjae. Pero sa totoo lang masyadong abala si Junjae para pumunta. Pagkatapos ay binisita ni Junjae ang kanyang sekretarya at nagpasalamat sa kanya dahil sa dati man niyang buhay o sa kasalukuyan lagi itong nasa tabi niya at nakasuporta kay Junjae. Siguradong mahahanap ni Junjae ang taong nanakit sa kanyang sekretarya. Pagkatapos ay ipinakita ni Junjae ang larawan ni De Jong at sinabing kung ang taong ito ang nanakit sa sekretarya dapat siyang kumurap. Agad namang pumikit ang sekretarya. Dahil alam ni Sehi na si Yuran ang nanay ni Junjae napahiya siya. Biglang naging magalang si Sehi kay Yuran. Niyakap pa ni Sehi si Yuran. Ang pagkilos na ito ni Sehi ay nagpagulo kay Yuran. Nang marinig ni Yuran na binanggit ni Minyoung si Sehi nagtanong pa siya tungkol kay Junjae. Nagulat si Yuran nang malaman na hindi nag-aral sa ibang bansa si Junjae ngunit tumakas siya sa bahay mula noong ika-11 baitang.
Kaya agad pumunta si Yuran sa bahay ni Sehi para hanapin siya. Nang magkita ang dalawa, tinanong ni Yuran si Sehi kung nasaan si Junjae. Kaya mahinahon niyang sinabi na tumakas siya sa bahay. Hindi na nakatiis si Yuran. Direkta niyang tinawag ang pangalan ni Sehi at ipinahayag na babawiin niya ang lahat ng pag-aari niya. Hinintay ni Sehi na umalis si Yuran. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang tao na pumatay kay Yuran. Ngunit si Yuran ay nailigtas ni Sim Chung sa oras. Umikot ang sasakyan at binuksan ang bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang eksenang ito ay nakunan ni Taeho. Sa totoo lang, sinunod ni Taeho si Sim Chung sa ilalim ng mga tagubilin ni Junjae. Sa oras na ito nakilala ni Junjae ang pulis na si Hong. Nakita ni Junjae na nahihirapan ang mga pulis sa paghahanap ng mga tao. Naalala agad ni Junjae ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Noong panahong iyon, tinulungan ng pulis na si Hong si Junjae na nagparamdam sa kanya ng higit na simpatiya sa pulis na si Hong. Sinabi ng pulis na si Hong kay Junjae na ang taong palaging gumagamot kay Dejong ay si Propesor Kiwon. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa tirahan ng propesor upang alamin. Nalaman ni Junjae na nagsisinungaling ang propesor. Hinayaan ni Junjae ang pulis na si Hong na pumunta muna sa kotse at pagkatapos ay bumalik. Sinabi ng propesor kay Junjae na si Dejong ay dumating kahapon upang alamin ang kanyang kapalaran. Sinabi rin ni Dejong na hindi siya ang pumatay kay Dam Ryan. Nagpadala ng mensahe si Taeho kay Junjae na nagsasabing nawalan siya ng track kay Sim Chung. Natanggap ni Junjae ang balita at nagmamadaling pumunta kay Sim Chung. Ngunit hindi alam ni Junjae na kumakain si Sim Chung kasama si Chihan. Nang makita ni Junjae si Sim Chung kasama si Chihan, kinuha niya ang mga gamit nito at hinayla si Sim Chung papasok ng bahay. Ngunit walang sinabi si Junjae kay Sim Chung. Pagkatapos ay umakyat si Sim Chung at muling sumakit ang kanyang puso. Siguro dahil matagal nang wala sa tubig si Sim Chung. Nang marinig iyon, nag-alala si Junjae. Kinaumagahan, inutusan ni Junjae ang buong pamilya na lumabas at pinagbawalan niya silang bumalik bago mag-alas 7 ng gabi para komportableng lumangoy si Sim Chung sa bahay. May kaina-hinalang pumasok si Namdo sa bahay at naabutan si Sim Chung na lumalangoy. Lumapit si Namdo at nakita ang kanyang buntot. Noong una, naisip ni Namdo na peke ang buntot. Ngunit nang i-connect ni Namdo ang mga pahiwatig na mayroon siya, nahulaan niya na si Sim Chung ay isang sirena. Hiniling ni Sim Chung kay Namdo na bigyan siya ng balabal. Pagkatapos ay isinuot niya ito at naglakad patungo sa dalampasigan. Nang malaman ito ni Namdo, sinabihan niya si Sim Chung na umiyak dahil alam ni Namdo na ang luha ng isang sirena ay maaaring maging perlas. Nais ni Namdo na gawing tool sa paggawa ng pera si Sim Chung para sa kanyang sarili. Nagpanggap din si Sim Chung na sumang-ayon sa kanya, ngunit nakipagkamay siya kay Namdo at binura ang lahat ng alaala kanina. Pagkatapos kumain, hinayla ni Sim Chung si Junjae at tinanong kung hanggang kailan ito magagalit sa kanya. Sinabi ni Sim Chung na kahit magtanong siya ng 1,000 beses, isa lang ang sagot niya. Dahil ang puso ng isang sirena ay maaari lamang magmahal ng isang tao kung ang taong iyon ay umalis o namatay, ang kanyang puso ay titigil sa pagtibok. Tanong ni Sim Chung kay Junjae nang malaman niyang may gusto ito sa kanya. Sinabi ni Junjae na naalala niya ang lahat. Sinabi ni Junjae na totoo rin na mamamatay siya kapag namatay siya. Ang panganib ni Sim Chung ay hindi si Dejong kundi si Junjae. Walang kamalay-malay na naiwasan ni Junjae ang hawakan ni Sim Chung. Dahil dito nadurog ang puso ni Sim Chung. Napaiyak si Sim Chung kaya nagkalat ang mga perlas sa sahig. Dahil gusto ni Junjae na sagutin ang mga tanong ni Sim Chung, dinala niya siya sa museo na nagpapakita ng kanyang mga larawan. Pagkatapos ay ikinwento ni Junjae ang kanilang malungkot na kwento ng pag-ibig sa kanilang nakaraang buhay. Masayang namuhay sina Dam Ryung at Sehwa at nagsilang pa siya ng mga kaibig-ibig na mga bata. Ipinakita rin ni Junjae kay Sim Chung ang isang ceramic vase na may painting nilang dalawa sa ilalim ng dagat. Nagtaka si Sim Chung kung bakit naging bangungot ang napakagandang love story. Matapos marinig iyon, hindi alam ni Junjae ang isasagot. Sinubukan ni Junjae na ibahin ang usapan at sinabing walang pag-ibig ang magtatagal. Sa gabi, gusto ni Sim Chung na burahin ang mga nakakahiyang alaala ng kanyang sarili. Kaya idiniin niya si Junjae para halikan siya, ngunit nabigo siya. Nakatakas si Junjae at tumakbo palayo. Sa wakas, binalot ni Junjae ang sarili sa isang kumot na iniwang walang magawa si Sim Chung.
Kailangang mangako ni Sim Chung na wala siyang gagawin at pagkatapos ay hinayaan siya ni Junjae na matulog sa kanya. Kinabukasan sa bahay ni Junjae lahat ay nag-usap tungkol sa isang babaeng nagngangalang Choi Ji-woo. Nagkaroon siya ng masalimuot na relasyon kay Daejong. Nakaramdam ng takot si Nam-do habang nag-iimbestiga. Ang mga kamag-anak ni Choi Ji-woo ay isa-isang pumanaw ngunit ang oras at lugar ng kamatayan ay napakalinaw na nakatulong kay Choi Ji-woo na makuha ang lahat ng pera sa seguro. Si Jurong ay nakalabas na sa ospital ngayon kaya inihatid siya ni So-hee pauwi. Ipinakilala siya ni So-hee sa kanyang bagong sekretarya si Jo-man ngunit hindi siya makita ng malinaw ni Jurong. Nang malaman ni Min-young na si Yuran ay asawa ni Jurong nagbago ang ugali ni Min-young. Binago ni Min-young ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Yuran para maging mas intimate. Sinabi rin ni Min-young kay Yuman na huwag gumawa ng anuman at manatili dito na parang tahanan niya ito. Desidido si Min-young na tulungan si Yuran na mabawi ang kanyang posisyon. Nay na si So-hee kaya niyaya niya si Tae-oh na pumunta sa isang nightclub. Pagkatapos ay dinala ni Tae-oh sina Sim Chun at Nam-do. Nang makita ng lahat kung gaano kaganda si Sim Chun agad nilang pinuri at pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Sumasayaw si Nam-do nang tumawag si Junjae. Nang malaman ni Junjae na nasa nightclub din si Sim Chun nagulat siya. Nakita ni Sim Chun na ang lugar ay mataong at masayang sumayaw ngunit dumating si Junjae upang hilahin siya. Dahil dito nakatagpo sila ng ulan. Nalungkot si Sim Chun dahil hindi siya makalakad sa ulan. Nang marinig iyon tumakbo si Junjae upang humanap ng payong at bota para makasama niya ito sa paglalakad. Sa ospital nang aalis ang asawa ng sekretarya nilapitan ni Ji-hyun ang pangunahing sekretarya at tinanong kung gaano karaming impormasyon ang alam niya tungkol sa kanyang ina. Nakita ni Ji-hyun ang pagbabago ng ekspresyon ng sekretarya at agad na inihayag ang kanyang masamang ugali. Gusto ni Ji-hyun na alisin ang sekretarya sa mundong ito kaya inagaw niya ang tubo ng paghinga ng sekretarya. Nakipag-ugnayan si Yuran sa asawa ng sekretarya upang hingin ang numero ng telepono ni Junjae kaya bumalik ang asawa upang hanapin ang kanyang salamin. Sa hindi inaasahan sa sandaling ito tumunog ang alarma. Natarante si Ji-hyun nang hilahin siya ni Jo-man palabas. Nakita ni Mrs. ang doktor na tumatakbo papasok sa kwarto ng kanyang asawa at natatarante rin itong hinabol. Habang hinihintay ni Yuran ang tawag sa telepono ng asawa ng sekretarya tumawag si Sim Chun at inimbitahan siya sa kanyang birthday party. Noong una gustong tumanggi si Yuran ngunit nang malaman niyang ulila na si Sim Chun na antig siya at pumayag. Sabay-sabay na inihanda ng lahat ang kaarawan ni Sim Chun. Pumunta si Junjae para bumili ng bulaklak. Sa hindi inaasahang pagkakataon dumating din ang pulubi na kaibigan ni Sim Chun na naging sanhi ng pagkasira ng isip ni Nam-do. Mabilis na lumabas si Sim Chun para sunduin si Yuran. Masayang naglalakad ang dalawa. Si Junjae ay nasa kabilang kalye palaging nanonood ng Sim Chun. Sa intersection nakilala ni Sim Chun si Junjae. Nang tawagin ni Sim Chun ang pangalan ni Junjae labis na nagulat si Yuran. Sinabi kaagad ni Yuran na mayroon din siyang anak na nagngangalang Junjae ngunit hiwalay na sila at hindi na muling nagkita. Nang marinig ito naunawaan din ni Sim Chun at ipinarating ang kanyang iniisip kay Junjae. Nakatulong iyon kay Junjae na malaman na nasa harapan niya ang ina ni Junjae na 10 taon nang nawawala. Nagkatinginan ang mag-ina nang hindi kumukurap. Lahat ng pananabik ay ipinakita sa kanilang mga mata. Tumakbo si Yuran para yakapin ng mahigpit si Junjae. Hindi man lang nagbago ang relasyon nilang mag-ina. Nag-appointment ang dalawa na magkita ng private para makapag-usap. Sinabi ni Junjae na tumakas siya sa bahay dahil nami-miss niya ang kanyang ina. Pero nang makita niya si Yuran malusog na ganito tuwang-tuwa siya. Tumingin si Junjae sa kanyang ina umiiyak at maingat na kumuha ng tisyo upang panasan ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito naramdaman ni Junjae na napakaliit ng kanyang ina. Gusto lang ni Junjae na yakapin ang kanyang ina araw-araw sa kasiyahan. Tuwang-tuwa ang lahat nang malaman na natagpuan ni Junjae ang kanyang ina. Pagkatapos ay kumanta ang buong pamilya ng maligayang kaarawan kay Sim Chun. Hihipan na sana ni Sim Chun ang mga kandila ngunit sinabi ni Junjae na kailangan muna niyang mag-wish. Sa hindi inaasahang pagkakataon direktang sinabi ni Sim Chun na gusto niyang mamuhay ng masaya kasama si Junjae magpakailanman. Hihiway na sana ng lahat ang cake ngunit gusto ni Sim Chun na muling magsindi ng kandila para ipagdiwang si Junjae. Si Junjae at ang kanyang ina ay muling nagkita.
Nang ipahayag ni Namdo na natagpuan ni Junjae ang kanyang ina si Sehee ay bumagsak sa lugar. Matatapos ang bawat party at babalik ang lahat sa kani-kanilang mga tahanan. Sabay-sabay na nag-usap ang iba pang mga tao. Biglang nagtanong si Namdo tungkol sa high school na kaibigan ni Yuran na si Choi Ji-woo. Matapos marinig ang pangalan agad na nagbago ang ekspresyon ni Yuran. Sinabi niya na ang taong iyon ay si Sohee. Sinabi ni Namdo na iniimbestigahan nila ang isang mamamatay tao na nagngangalang Dejong at may relasyon sa kanya si Choi Ji-woo. Habang nagsasalita si Namdo ay pinigilan siya ni Junjae. Nakatayo si Sehee sa labas ng pinto. Sakto namang bumalik si Teo kaya hinayla siya ni Sehee para uminom kasama niya. Ipinagtapat ni Sehee na alam niya talaga na si Yuran ang ina ni Junjae. Ngunit napakasama ng pakikitungo ni Sehee kay Yuran noong nakaraan. Kaya gusto niyang iligtas ang relasyong ito bago sabihin kay Junjae. Dahil naintindihan ni Taeo ang isang panig na damdamin ni Sehee, pinayuhan niya itong bitawan ang kanyang nararamdaman. Sa panig na ito agad na nagbigay ng impormasyon si Junjae sa Hong Police. Sinabi ni Junjae na si Sohee ay si Choi Ji-woo. Napag-isipan ng Hong Police na maaaring inutusan ni Sohee si Dejong na salakayin si Junjae. Ngunit ang kanyang layunin ay hindi malinaw. Nang maalala ni Junjae ang pahiwatig ni Chi-hyun, naisip niya kaagad ang isyu ng mana. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng Hong Police. Sa panig na ito ang kalihim ay maswerteng nakaligtas sa panganib. Itinuring ng doktor na ito ay isang bihirang gawa. Noong panahong iyon sa panaginip ng sekretarya nakita niya sa kasalukuyan ang dalawang pumatay kay Damryung Chi-hyun at Namdo. Sa gilid na ito iniuwi ni Taeo si Sehee. Nang malapit nang mahulog si Sehee sinalo siya ni Taeo. Sinabi ni Taeo na pipigilan niya ang nararamdaman niya para kay Sehee. Kasabay nito hinimok niya itong ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Junjae anuman ang kahihinatnan nito. Pinilit ni Sim Chung si Namdo na sabihin sa kanya ang lahat tungkol kina Sohee at Dejong. Nalaman ni Sim Chung na anak nila si Chi-hyun. Pagkatapos ay dinala ni Sim Chung si Yuran sa kanyang kwarto. Nang makita ni Sim Chung ang regalo ni Junjae tuwang-tuwa siya. Lalong natuwa si Sim Chung nang ito ay isang pares ng sapatos at bulak. Si Chi-hyun ay nasa kumpanya nang pumunta si Junjae upang makita siya. Sinabihan ni Chi-hyun ang lahat na pumunta sa labas para makapag-usap ang dalawa. Tinanong ni Junjae kung nasaan ang kanyang ama. Iginiit pa rin ni Chi-hyun na siya ay naglalakbay. Ngunit hindi makapaniwala si Junjae dito. Binawi niya ang mga sinabi niya kanina at umalis. Agad namang nag-imbestiga ang Hong Police. Walang record na umalis ng bansa si Jurong sa nakalipas na 6 na buwan. Kaya siguradong nasa bansa pa siya. Tinawagan ni Junjae si Namdo para maghanda ng plano. Narinig ni Sim Chung at gustong tumulong. Hiniling ni Yuran kay Min Young na tulungan siyang akitin si Sohee. Bagamat napakatalino niya, nakaisip si Min Young ng paraan. Matapos mag-imbestiga si Namdo, alam niyang lubos na nasisiyahan ang pamilya ni Sohee sa pagpuksa sa mga ipis. Kaya siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagbalat kayo bilang mga empleyado ng kumpanya ng pest control. Naghintay sila hanggang gabi nang lumabas si Sohee at agad na kumilos. Nag-aalalang nagbigay ng maraming tagubilin ang pulishong. Pagpasok sa bahay lahat ay gumawa ng kanya-kanyang gawain. Huminto si Junjae para tingnan ang dati niyang bahay. Ang gawain ni Sim Chung ay yayain si Chi-hyun na kumain upang mapanatili siya. Ang gawain ni Taeo ay ihak ang system ng camera. Nakuha ni Namdo ang atensyon ng kasambahay para makapasok si Junjae sa kwarto ni Sohee para mag-imbestiga at maglagay ng wiretap. Pagkatapos ay sumilip si Junjae sa itaas para hanapin si Jurang. Nadurog ang puso ni Junjae nang makitang walang malinaw na nakikita ang kanyang ama. Nagsalita si Junjae para ipaalam kay Jurang na ang darating ay anak niya. Naghinala ang dalaga nang marinig ang ingay. Tinulungan ni Junjae ang kanyang ama na maglakad ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Junjae na pinalala ni Sohee ang paningin ng kanyang ama. Ngunit naisip ni Jurang na gustong saktan ni Junjae ang kanyang madrasta. Naisip pa rin ni Jurang na si Sohee ay napakaamo at ang kanyang mga mata ay nangangailangan lamang ng operasyon. Nang sabihin ni Junjae ang lahat ng mga krimen ni Sohee, sinabi ni Jurang na ang kanyang anak ay isang scammer sa labas at ngayon ay bumalik si Junjae para i-scam siya. Nagulat si Junjae nang marinig iyon. Nang makarinig ng malakas na ingay ang katulong sa itaas, agad niyang tinawagan si Chi-hyun.
Pagkatapos ay napagtanto ni Ji-hyun na siya ay nalinlang ni Sim-chung. Pagkaalis ni Ji-hyun nagpakita si De-jong. May dala siyang martilyo at lumapit kay Sim-chung. Sa hindi inaasahang pagkakataon ginamit ni Jong ang martilyo upang sirain ang sistema ng proteksyon ng sunog sa itaas. Nag-spray out ang tubig na napilitang tumakas si Sim-chung. Pagkatapos ay nagkaroon ng kapanapanabot na habulan sa pagitan nina Sim-chung at De-jong. Naghintay si Sim-chung sa itaas na palapag at hinayla si De-jong palabas. Nagpa siya si Sim-chung na burahin ang lahat ng alaala ni De-jong. Sa hindi inaasahan hindi sinasadyang nakita ni Sim-chung ang katapusan ng kanyang sarili at ni Jun-jae sa kanyang nakaraang buhay. Nang malaman ni Sim-chung na muli siyang niloko ni Jun-jae nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya. Natarante si De-jong at hindi niya alam kung sino siya. Sinadya ni Sim-chung na gawing tanga siya at ilagay siya sa kulungan. Ngunit nang makita ni Sim-chung ang malungkot na alaalang iyon sumakit ang kanyang puso. Sa panig na ito walang ibang pagpipilian si Jun-jae. Minsan lang siyang nakiusap sa kanyang ama na paniwalaan siya. At dapat umalis sina Jurong at Jun-jae sa mapanganib na lugar na ito. Ngunit tumanggi si Jurong na pumunta. Walang magawang tumingin si Jun-jae kay Jurong at umalis. Nang matapos ay mabilis na umatras ang tatlo. Sa oras na ito si Jurong ay nakaupong mag-isa sa silid na umiiyak. Samantala umuwing mag-isa si Sim-chung. Tumingin siya sa bahay at inisip ang masasayang araw kasama si Jun-jae dito. Nagsisi siya at nagpas siyang umalis. Pag-uwi ni Ji-hyun agad niyang pinuntahan si Jurong. Ngunit itinago ni Jurong ang lahat. Ibinigay ni Tae-o ang lahat ng ninakaw na dokumento kay Jun-jae. Kinumpirma ni Tae-o na nakasaad sa kalooban ni Jurong na sina So-hee at Ji-hyun ang nagmana ng lahat ng ari-arian. Ibinigay ni Jun-jae ang isang kahon ng maliliit na karayom, euro at ang gamot na ininom niya sa pulis na si Hong. Hinala ni Jun-jae na ginamit ito ni So-hee para saktan ang kanyang ama. At sa kapuno ng kakaibang bulaklak ang kwarto ni So-hee. Alam ng Namdo sa isang sulyap na ito ay aconite. Sinabi ni Police Hong na may mga assassinations gamit ang bulaklak na ito ilang taon na ang nakararaan. Susubukan ng Police Hong na makakuha ng search warrant sa lalong madaling panahon. Hinanap ni So-hee si De-jong at alam niyang tuluyan na siyang nawala sa alaala. Sa bahay pumasok si Jun-jae sa silid at narinig si Sim-chung na nagpapatugtog ng malakas na musika. Umakyat si Jun-jae para patayin ang musika at tingnan kung okay lang siya. Ngunit malamig na itinaboy siya ni Sim-chung. Malungkot na pumunta si Jun-jae sa sala para matulog kasama si Namdo. Habang nasa kotse alam ni So-hee na nawala ang lahat ng alaala ni De-jong. Sinamantala ni So-hee ang sandaling iyon para isipin ni De-jong na si Jun-jae ang kanyang kaaway. Nang makauwi si So-hee binilang niya ang gamot at nalaman niyang nawawala ito. Tinanong ni So-hee ang kasambahay at alam niya na kahapon ay dumating ang isang exterminator sa bahay. Pagkatapos ay dinala ni So-hee ang gamot para inumin ni Jurong. Nang maisip ni Jurong ang tungkol sa dalawang naunang asawa ni So-hee na namamatay sa pagkabulag kinuha niya ang balot ng sigarilyo at itinapon ito sa basurahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakita ni So-hee ang lahat. Sa gabi nahirapan si Jurong sa pagtulog kaya lumabas siya. Hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap nina So-hee at De-jong. Kasabay nito narinig din ito ng Police Hong sa labas. Nagulat si Jurong nang malaman niya ang totoo. Si Jurong ay hindi sinasadyang gumawa ng ingay na narinig ni So-hee. Lumabas si So-hee upang tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Papasok na sana siya nang makita niya si Jurong na nagtatago sa likod ng salamin. Umakyat si Jurong para patayin ang kanyang telepono at itinago ito sa ilalim ng kama. Sa oras na ito dinalhan siya ni So-hee ng gamot. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang gagawin at kailangan niyang lumabas. Ginamit pa ni Jurong ang balot ng sigarilyo at itinapon sa basurahan. Ngunit hindi inaasahan ni Jurong na nalasan ni So-hee ang baso ng tubig. Hiniling ni So-hee kay Ji-hyun na kumain sa labas sa isang mataong lugar upang lumikha ng alibay. Pero nakaramdam agad ng masamang pakiramdam si Ji-hyun kaya magalang siyang tumanggi at dumiretso sa bahay. Mabilis na inatake sa puso si Jurong. Sinubukan ni Jurong na abutin ang telepono para tawagan si Jun-jae. Pero nasa sala si Jun-jae nag-iimbestiga kaya hindi niya alam. Habang naghihingalo si Jurong kailangan niyang ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng voice message. Pumasok si Jun-jae sa silid at nakita ang paghingi ng tawad ng kanyang ama sa pamamagitan ng voice message.
Agad na nagmaneho si Junjay pauwi. Pagdating niya may nakita siyang ambulansya sa harap ng gate. Binuhat ng staff ang katawan ni Jurong sa harap ni Junjay. Kinumpirma ni Junjay na tuluyan ng pumanaw ang kanyang ama. Sa sandaling ito labis na nawalan ng pag-asa si Junjay. Napaluhod siya sa sakit. Hindi pa rin niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Ilang oras na ang nakalipas ng sabik na tumakbo si Jihan sa silid narinig niya ang huling mensahe ni Jurong kay Junjay. Matapos kumpirmahin ni Jihan na patay na si Jurong pinrosezo niya ang lason bago tumawag ng ambulansya. Pagkatapos noon nagkunwaring malungkot si Jihan at nakipagtulungan sa mga pulis para mag-imbestiga. Nang tanungin ng pulis si Sohee sinabi ni Jihan na umalis siya ng bahay 2 oras na ang nakakaraan. Nang lumabas si Jihan at nakasalubong si Junjay agad na sumugod si Junjay para saktan si Jihan ng ilang beses. Itinapon pa ni Junjay ang mga pulis. Galit na galit si Junjay dahil akala niya si Jihan at ang kanyang ina ang dahilan ng pagkamatay ni Jurong. Nagpatuloy si Junjay sa pag-atake ng galit na galit. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ay kumalma si Junjay. Nagsisi siya kung bakit hindi siya kumilos ng mas maaga. Pagkatapos ay pumunta silang tatlo sa ospital kasama si Simchung. Nang makita ni Simchung si Junjay na nakaupo sa lupa mag-isa dahan-dahan itong lumapit at niyakap siya. Sa oras na ito tanging iyak lang ang naiiyak ni Junjay. Hiniling niya kay Simchung na tulungan siyang burahin ang lahat ng masasakit na alaala na ito ngunit hindi niya magawa dahil mahal na mahal pa rin niya ang kanyang ama. Kaya mabilis siyang nakarating sa ospital. Sinimulan niyang isadula ang kanyang paghihirap sa harap ng lahat. Pagkatapos noon umiyak siya hanggang sa mawalan ng malay at dinala ni Jihan. Tapos pumunta din si Yuran sa ospital. Hindi niya akalain na si Jurong ay biglang pumanaw. Sinisi siya ni Yuran sa pagtrato sa kanya na parang estranghero sa ospital. Matapos marinig ni Junjay alam niya na iyon ay dahil hindi malinaw ang nakikita ng kanyang ama. Sinabi ni Junjay na may retinal injury si Jurong kaya hindi niya makita si Yuran. Kaya kanina lang siya nahimate pero ngayon ay kalmado na ulit siya. Tinawagan niya ang abogado para ipahayag ang testamento. Isinara ni Jihan ang mga kurtina at tinanong siya kung siya ang may kasalanan. Kaya umamin siya at sinabi kay Jihan na kung malantad ang lahat tiyak na tatanggi si Jihan sa krimen. Lumabas si Jihan at sinalubong si Namdo. Pinalabas ni Jihan si Namdo at pinagbantaan siya. Iba si Namdo kay Junjay. Siya yung tipo ng manloloko na walang pakialam sa mabuti at masasamang tao. Kaya madali siyang maikulong ni Jihan anumang oras. Natakot si Namdo kaya agad siyang pumayag sa hiling ni Jihan na patayin si Junjay. Sa wakas ay napagpasyahan ng doktor na ang sanhi ng pagkamatay ni Jurong ay isang stroke. Nakakuha ng search warrant ang Hong Police at agad na hinalughog ang kanyang bahay. Gayunpaman kahit hinalughog ng mga pulis ang buong bahay hindi pa rin nila makita ang kanilang hinahanap. Sa panahon ng libing nagpunta si Yuran upang magsunog ng insenso na ikanalito ni Sohee. Tapos nagkita sila sa banyo. Gumamit si Sohee ng mga nakakainsultong salita kina Yuran at Junjay na ikinagalit ni Yuran at sinampal si Sohee sa mukha. Sasampalin na sana siya ni Sohee nang sumulpot si Simchung. Hinawakan ni Simchung ang kamay ni Sohee at pumasok sa kanyang alaala. Alam ni Simchung ang motibo at pag-uugali ni Sohee sa paggawa ng krimen. Pagkatapos ay umuwi sina Simchung at Junjay para mag-imbestiga. Gaya sa alaala ni Simchung bumaba siya sa basement. Binuksan ni Simchung ang isang lihim na pinto patungo sa isang silid kung saan nakatira noon si Dejong. Nakita nila ang ebidensya na itinapon ni Sohee doon. Pagkatapos ay pinangunahan agad ni Junjay ang mga tao para arestuhin si Sohee. Tinanong ni Simchung si Junjay tungkol sa loop mula sa kanyang nakaraang buhay. Nang mabura niya ang alaala ni Dejong hindi niya sinasadyang nakita ang mukha ng taong pumatay sa kanya at kay Junjay sa kanyang nakaraang buhay. Isang taong kilala nilang dalawa. Sinabihan ng abogado si Sohee na manahimik o magpanggap na may sakit. Kailangan lang niyang lampasan ang 48 oras para magtagumpay. Kahit na sinubukan ng pulis na si Hong ang lahat hindi niya makuha ang pahayag ni Sohee. Nang lumabas si Junjay sinabi sa malapit na Namdo kay Chihan na nagpasya siyang patayin si Junjay ngayong gabi. Sa alas 5 ng sumunod na araw si Sohee ay kalmadong lumabas ng istasyon ng pulisya at ganap na inosente. Nang pumunta si Junjay sa parking garage bigla siyang inatake ni Namdo mula sa likuran dahilan para hindi siya makagalaw. Si Teo ay nanood ng kamera at nasaksihan ang eksenang ito.
Natakot si Teo at sinabi kay Sim Chung. Nagmamadaling sinundan ng dalawa ang kinaroroonan. Dinala si Junjae sa isang abandonadong bodega ni Namdo. Itinali ni Namdo si Junjae at tinurukan ng lason. Sinabihan ni Sohee sina Namdo at Chihan na lumabas. Inamin niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at tumawa. Bigla ding tumawa ng malakas si Junjae na ikinagulat ni Sohee. Nagring ang telepono mula sa kung saan. Ayaw na ring magtago ni Police Hong. Lumabas din ang ibang pulis para hulihin ang mga kriminal. Puro play lang pala ang lahat. Sa pagkakataong ito ay mas matalino si Junjae kaysa kay Sohee. Nasiyahan siyang makita si Sohee na dinadala ng mga pulis. Dumating din ang pulisya upang kontrolin ang Chihan. Nabaliw siya at naglabas ng baril at tinutukan si Junjae. Palaging parang panaginip ang kapalaran maliban sa pagkakataong ito kinuha ni Sim Chung ang bala para kay Junjae. Mabilis na nakontrol ng pulisya si Chihan. Nabigla si Junjae at hindi niya matanggap ang katotohanan. Sunod-sunod na iniwan siya ng mga tao hanggang sa ospital. Nakiusap lang si Sim Chung sa kanya na huwag siyang pabayaan. Naalala ni Chihan na ang lason na ibinigay niya kay Namdo ay mayroon pa ring isang kahon sa kanyang bulsa. Nagkunwari si Chihan na pumunta sa banyo at ininom ito. Dinala si Sim Chung sa operating room. Si Chihan ay tumatanggap ng investigasyon nang siya ay lason at nahulog. Samantala nakikipagtalo pa rin si Sohee sa pulis na si Hong. Isang pulis ang sumugod upang iulat na si Chihan ay namatay dahil sa pag-inom ng lason. Narinig ni Sohee ang masamang balita at sinugod ang kanyang anak. Sa namamatay na sandali sinabi ni Chihan na ang pagiging ina ni Sohee ay parang isang sumpa. Agad na namatay si Chihan. Kasabay nito ang tatlong tao ay sabik na naghintay para maoperahan si Sim Chung. Sa oras na ito iniulat ni Namdo na si Chihan ay namatay. Nadismaya si Junjae matapos marinig na tinalikuran pa rin ni Chihan ang kanyang responsibilidad. Sa wakas ay dinala si Sim Chung sa recovery room. Nang tanungin ni Junjae ang tungkol sa operasyon sinabi ng doktor na ito ay isang himala. Kahit na ang lahat ay masyadong kakaiba dahil ang lahat ng tungkol kay Sim Chung ay nakabawi ng normal. Tapos nagising din si Sim Chung. Agad na umakyat si Junjae para tanungin kung may sakit ba siya. Sinabi rin ni Junjae na kung hindi magising si Sim Chung mamamatay siya kasama niya. Naantig si Junjae at nagpasalamat kay Sim Chung sa pagbabalik sa kanya. Umalis si Namdo pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos ng paglilitis dinala si Sohee sa bilangguan. Maraming reporter at tao ang nanood. Matapos mapanood ni Dejong si Sohee sa screen nagkusa siyang makipagkita kay Professor Ki-hwan. Agad na kinontak ng propesor si Junjae. Kaagad pagkatapos nito na-hypnotize ng propesor si Dejong. Bumalik siya sa kanyang panaginip noong bagong taon. Hiniling ni na Sangjong at Hongjong kay Master Chan na tulungan siyang basahin ang kanyang kapalaran. Napakasama ng kapalaran ni Sangjong. Tinamaan siya ng kidlat ngunit tumangging palayain ang kanyang kaluluwa. Nang marinig iyon labis na nag-alala si Sangjong. Kinagabihan nakatakas sila ni Hongjong ngunit pinigilan sila ng mga tauhan ni Namdo. Si Namdo ay anak ng mga ngalakal na namatay sa dalampasigan. Binunot ni Namdo ang kanyang espada at tinaga ang leeg ni Sangjong. Si Namdo ay hindi lamang naghiganti sa kanyang ama kundi naghiganti rin kay Damryong. Pagkatapos nito pinilit ni Namdo si Hongjong na uminom ng lason na gawa sa mga bulaklak ng aconite. Nang magising si Dejong sa wakas ay alam na niya ang kanyang layunin sa buhay. Alam ni Dejong na ang propesor ay si Miss Chan. Alam niya ang lahat ngunit nanatiling tahimik at tahimik na nagmamasid. Nabaliw si Dejong at sinakal ang propesor. Sa kabutihang palad dumating si Junjae sa oras upang pigilan siya. Kung hindi ang propesor ay pinatay. Dumating din ang mga pulis sa oras upang kontrolin at dalhin si Dejong. Napatitig din si Dejong kay Namdo dahil pinatay niya si Dejong sa kanyang nakaraang buhay. Nagbiskay si Junjae bilang isang doktor at tinanggal ang lahat ng medical records ni Sim Chun. Pagkatapos noon iniuwi ni Junjae si Sim Chun. Sa gabi nakakita si Junjae ng dahilan para matulog kasama si Sim Chun ngunit tumanggi siya. Kinabukasan pinauwi ni Minyoung at ng kanyang asawa si Yuran. Ngunit hindi niya sila pinapasok. Si Minyoung at ang kanyang asawa ay nag-isip ng maraming dahilan upang pumasok sa bahay. Hindi nila akalain na muli nilang makikita ang direktor na si Kim Jae-hee. Kinailangan ni Sim Chun na gumawa ng appointment para makipag-usap ng pribado kay Minyoung at sa kanyang asawa.
Nang umalis sila ay tuluyan na silang nakalimutan ng dalawa. Natagpuan ito ni Namdo na napakahimala. Gusto pa niyang ilayo si Simchun kay Junjae. Nagalit ito kay Junjae at hinabol si Namdo. Hindi napansin ni Junjae na biglang inatake sa puso si Simchun. Sa maraming sunod-sunod na araw inatake rin sa puso si Simchun. Nawala ang lahat ng sigla ni Simchun na naging dahilan ng pagkadurog ng puso ni Junjae. Nagpasya si Junjae na tangkilikin ang huling romantikong gabi kasama si Simchun. Alam din ni Simchun ang intensyon ni Junjae kaya naglagay siya ng maraming makeup. Bagamat mahal na mahal ni Junjae si Simchun lalo siyang naging haggard at hindi siya nito matulungan. Mas lalong nasaktan si Junjae kaya ibinalik niya ang bracelet sa kanya. Nagpasya siyang bumitaw para makabalik si Simchun sa dagat. Niyakap ni Junjae si Simchun mula sa likuran at nakiusap kay Simchun na huwag burahin ang mga alaala nito sa kanya. Nais niyang maalala niya si Simchun at magpatuloy sa buhay. Ngunit naisip ni Simchun na magdurusa si Junjae. Kaya't nagpasya siyang bigyan siya ng halik para mabura ang lahat ng alaala niya. Pagkatapos binura din ni Simchun ang mga alaala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pumunta si Simchun upang makilala ang mga mahal niyang kaibigan. Nakipagkamay si Simchun para burahin ang mga alaala niya. Gusto niyang tuluyang mawala sa mundong ito. Pagkatapos ay pumunta si Simchun sa dalampasigan upang panoorin ang mga alon. Saglit na nag-atubili si Simchun at saka tumalon sa pamilyar na karagatan. Mabilis na lumipas ang 3 taon ngunit walang nagbago. Sadyang laging nararamdaman ni Junjae na may nami-miss siya. Kinuha ni Junjae ang pagsusulit sa batas at nais na maging isang tagayusig. Hindi inaasahan ni Junjae na ang pinagtaguan niya ay ang opisina kung saan siya dating nanloloko. Gayunpaman ang kanyang mga kasanayan ay talagang mahusay. Minsan pagkatapos ng trabaho lumabas si Junjae para kumain kasama ang pulis na si Hong. Lumipat din si Namdo sa pagiging sikat na lecturer. Sa ilalim ng karagatan si Simchun ay gumaling at ganap na nakabawi. Panahon na para ipagpatuloy ni Simchun ang paghahanap sa kanyang pag-ibig. Sa oras na ito isang shipper guy ang naghahatid ng mga kalakal. Nagtataka siya kung bakit nasa beach ang address. Biglang nagtaas ng kamay para kunin ang bag. Sa oras na ito sa banyo kakaibang nagpapatuyo ng buhok ang isang babaeng nakasot. Ito pala ang sirena na si Simchun. Sa sandaling iyon may dumaan na bus. Mabilis na sumakay si Simchun sa bus at pumunta sa Seoul. Sa oras na ito nakita ni Simchun ang isang batang babae na nakatitig sa tangke ng isda. Si Simchun ay nakaramdam ng simpatiya at nagpasya na anyayahan siyang kumain. Then the girl confides na pumunta siya dito dahil sa isang lalaki. Tinanong agad ni Simchun ang taong iyon kung mahal niya ang babae. Ngunit saglit na nag-isip ang dalaga at saka umiling. Pagkatapos ay pumunta si Simchun sa bahay ni Junjae. Ang taong nagbubukas ng pinto ay si Namdo. Ngunit dahil nabura na ni Simchun ang alaala ni Namdo hindi niya alam kung sino si Simchun. Sa sandaling ito kababalik lang ni Yuran at ni Yaya si Simchun sa bahay para uminom. Nang pumasok si Simchun sa pamilyar na bahay hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mahusay na kinuha ni Simchun ang papel sa ilalim ng mesa at tumakbo si Simchun sa banyo nang walang nagpapakita sa kanya ng daan. Sa oras na ito nagsimula ring bumagsak ang unang nyebe ng panahon. Kahit saan ay mga alaala ni na Simchun at Junjae. Nang makita ni Simchun na si Junjae ay namumuhay ng maayos at comfortable nang wala siya umupo si Simchun at nagsisi na bumalik dito. Sa sandaling ito lumapit si Junjae na may dalang payong. Inilahad niya ang kanyang kamay para hawakan ni Simchun. Tinanong ni Simchun kung bakit naalala pa niya siya. Sa katunayan na itala niya ang bawat sandali kasama si Simchun sa kanyang tala-arawan. Nagpunta si Junjae kung saan-saan at nakahanap ng beach house para sa kanilang dalawa. Matagal na nagyakapan sina Simchun at Junjae sa malamig na nyebe. Pagkatapos noon nakabalik si Simchun sa pamilyar na atek. Gustong halikan ni Simchun si Junjae. Ngunit naisip ni Junjae na gusto niyang alisin ang kanyang mga alaala. Kaya naman umiwas siya. Nang gustong halikan siya ni Junjae tumanggi si Simchun. Mabilis lumipas ang oras. Sa wakas ay ikinasal sina Simchun at Junjae. Si Simchun ay nag-aaral para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa universidad noong panahong iyon. Pero pinatulog siya ni Junjae. Nakapasa si Junjae sa pagsusulit sa batas noong panahong iyon at nagpasya siyang lumipat kasama si Simchun sa dalampasigan.
Si Sim Chun ay buntis sa kanyang unang anak at kumain ng marami. Laging magkasama ang dalawa at ayaw nilang magkahiwalay.